Sa mismong araw ng kanilang anibersaryo ng kasal, sinabi ng asawa ni Katrina na magpapagabi siya sa trabaho. Nagpasya siyang dumaan sa isang restaurant para bilhin ang paboritong panghimagas nito. Dahil sa suot niyang puting blusa at itim na slacks, napakamalan siyang bagong waitress. Nilagyan nilang bandehado ang kanyang makamay at pinapunta siya sa isang pribadong silid. At nang nasa tapat na siyang pinto, doon narinig ni Katrina ang boses ng kanyang asawa. Ang umaga sa kanilang apartment ay nagsimula tulad ng alinmang umaga sa nakalipas na 6 na buwan. Tahimik, maingat, nakatiyat. Gumising si Katrina bago pa man tumunok ang alarm clock habang madilim pa at nanatiling nakatitik sa kisame kung saan marahang gumagapang ang isang guhit ng liwanag mula sa poste sa kalsada. Sa tabi niya, mabigat ang pahinga ni Dennis. Nakatalikot at nakaharap sa pader. Dahan-dahan siyang bumangon, nakasandal sa kanyang siko. Tiningnan niya ang batok nito, ang mapilak na hiblangang buhok sa sintido, ang pamilyar na nunal salig, at inisip, ngayon, tiyak na maalala niya ngayon. 10 taon na ang nakalipas. Sa mismong araw na iyon, lumabas sila mula sa munisipyo sa ilalim ng malamig na ambon. Tumatawang pinayungan siya ni Dennis gamit ang sarili nitong jacket at binuhat siya papunta sa sasakyan dahil naputol ang takong ng kanyang sapatos. Ilang beses nang naikwento ni Katrina ang kwentong iyon sa kanyang makaibigan na minsan ay hindi na niya alam kung ang mismong araw ba ang naalala niya o ang sarili niyang bersyon nito. Bumangon siya, isinuot ang lumang bata de banyo sa kanyang mabalikat at tahimik na naglakad papuntang kusina. Sa pasamanong ng bintana ay naroon ang kanyang alagang orkidyas na dinidiligan niya ng may parehong pag-iingat gaya ng ginawa niya nun sa kanilang relasyon. Binuksan ni Katrina ang takure at kinuha ang paborito niyang tasa, yung may lamat na sa gilid. Ilang beses nang sinabi ni Dennis na panahon na para itapon iyon, ngunit hindi ito itinapon ni Katrina. Sa tasang iyon nakapalop ang buong buhay na binuo nilang dalawa. Ang unang nirentahang apartment. Ang umaga pagkatapos ang una nilang pag-awe ng dalhan siya nito ang kape sa kama ng walang imik, ang mangga kwentuhang hating gabi, sa sahig nung hindi pa nila kayang bumili ngang mamuebles, nakakrak ang tasa nung ika-4 na taon ng kanilang kasal, at ang lamat ay gumagapang pababa na parang isang manipis na kidlat. Kumuha siya ngang itlog sa repref, nagiwa ngang kamatis, at inilagay ang kawali sa apoy. Ang amoy ngang mainit na pandesal at mantikilya ay kumalat sa kusina. Sinadya ni Katrina na isara ang pinto ngang kabinet ng mas malakas kaysa sa kinakailangan para marinig siya ni Dennis. Gusto niyang lumabas ito papuntang kusina, yakapin siya mula sa likod at bumulong sa kanyang tainga, "Happy Anniversary." Hindi niya kailangan ng mabulaklak o mamahaling restaurant. Iyon lang ang makaalala ito. Nasa pagitan nilang dalawa ay mayroon man lang isang araw sa isang taon kung saan alam nilang pareho kung ano ang kahulugan ng araw na iyon. Lumabas si Dennis pakalipas ng 20 minuto, nakapolo na, basa pa ang buhok, at hawak ang cellphone. Mabilis itong nagtatype, hindi inaalis ang tingin sa screen, at tinangwan ang kanyang asawa sa paraang pagtango sa gwardiya ngang building. "Good morning," sabi ni Katrina sabay ngiti. Sagot ni Dennis. Umupo sa silya nang hindi pa rin tumitingin mula sa cellphone. "Katrina, may mainit bang pandesal? Parang may nakita ako kahapon." Ininit ko na." Inilapa niya ang plato sa harap nito. Walang lingon-lingong inabot ni Dennis ang tinidor. Kinapa ito nang hindi tumitingin at hinila ang kape palapit sa kanya. Umupo si Katrina sa kabilang dulo. Hawak ang may lamat na tasa gamit ang 2 kamay at pinakmasdan itong kumain. May maitim na anino sa ilalim ng mamata nito. Sa gilid ng ngalabi ay may bagong kulubot na wala naman doon dati. Sa loob ngang 10 taon, halos hindi siya nakbago sa pisikal, lumapat lang ng bahagya ang mabalikat. Ngunit may nakbago sa kanya salup, parang mga muebles sa isang kwarto na iniba ang ayos. Ang mga dingding ay pareho pa rin, ang ngunit ang paglalakad sa loob ay naging kakatwa na. "Anong schedule mo ngayon?" Maingat na tanong ni Katrina.
Meeting sa umaga, tapos presentation. Tapos inangat ni Dennis ang mga mata mula sa cellphone at sa unang pagkakataon ay tiningnan siya. Uy, gagabihin ako ha. Medyo late na. May kikitin kaming importanteng tao. Hindi ko pwedeng i-cancel. Naintindihan mo ba? Dahan-dahang tumango si Katrina. Naintindihan ko. Huwag mo na akong hintayin sa hapunan. Baka madaling araw na ako makawi. Kumain ka na mag-isa. Sige. Sinabi nito iyon na parang isang ordinaryong Martes lang. Hindi ang araw kung saan 10 taon na ang nakalipas. Pinayungan siya nito gamit ang sariling jacket sa ilalim ng ambon. Tinawag siyang muli ni Dennis. Nakatubili si Katrina. Sa panandaliang pagtigil na iyon, naramdaman niyang may kumipot sa loop niya at bumaksak sa may sikmura na parang isang bumababang elevator. Gusto niyang sabihin, anibersaryo natin ngayon. Gusto niyang makita itong mapukpok ang nu at sabihin, Diyos ko, patawarin mo ako, ang tanga ko. Gusto niyang tumayo ito. Yakapin siya. At ang bumaksak na elevator na iyon ay muling umakyat. Ngunit tinatapos na ni Dennis ang kanyang kape, pasimpleng tinitignan ang relo sa pulso, at ang isip nito ay nasa ibang lugar na, lampas sa kusinang iyon, kasama ang importanteng tao sa importanteng meeting. At naintindihan ni Katrina na kung tatapusin niya ang sasabihin at hindi pa rin ito makakaalala, mas magiging masakit iyon kaysa sa hindi na lang magsalita. Mukhang uulan ngayon, sabi niya, kukunin ko pala ang payong ko. Salamat. Tumayo ito. Mabilis siyang hinalikan sa tuktok ng ulo ng padaplis na parang humahalik sa isang natutulog na pusa at umalis para mag-ayos. Nanatiling nakaupo si Katrina sa kusina. Ang may lamat na tasa ay hindi nagalaw sa harap niya. Sa kawali, lumalamig na ang pangalawang serving ng scrambled eggs na sobra niyang niluto kung sakaling humingi ito. Hindi humingi si Dennis. Mula sa pasilyo ay narinig ang pag-ayos nito, paghahanap ng susi, at ang pagbagsak ng isang maliit na bakal. Automatikong naisip ni Katrina ang lighter. Nang sumara ang pinto ng malakas, dahan-dahang tumayo si Katrina, lumapit sa bintana, at pinagmasdan si Dennis na naglalakad sa bakuran papunta sa sasakyan. Mabilis itong maglakad hindi lumilingon at may kausap sa telepono. Sa gate ng building, inilalakat ng kapitbahay nilang si Aling Rosa ang maliit na kulay abong aso nito. At dumaan si Dennis nang hindi man lang napansing binati siya nito. Lumayo si Katrina mula sa bintana. Papasok sa trabaho, sumakay siya sa isang bus na halos walang laman, nakasandal ang kanyang nu sa malamig na salamin. Sa labas ng bintana, dumaraan ang mapamilyar na gusali, ang barangay health center, ang panaderya na may kupas ng karatula, ang waiting shed malapit sa eskwelahan kung saan laging nagkumpol, ang mga nanay na may bitbit na stroller. Ang ulan na ipinangako niya kay Dennis ay nagsimula ng bumaksak. Pinakmamasdan ni Katrina ang mga pata na dumudulas sa salamin, pinipigilan ang sarili na umiyak. At nagtagumpay siya dahil nakakahiya ang umiyak sa loop ng bus. Madalas lang siyang pumikit at lumunok. Sa opisina, sinalubong siya ni Susan mula sa kabilang departamento, isang babaeng medyo malusok, maingay, at nakasuot ng matingkat na kulay kahel na kardigan. Dumaan si Susan sa kanyang desk, huminto, naningkit ang mga mata, at biglang napaay. Katrina, anong nangyari? Naalala ko, 10 taon niyo na ngayon. Oh, inangat ni Katrina ang mga mata at pinilit ngumiti. 10 taon, grabe. Pumalakpak si Susan. Happy anniversary. Anong tawag dun sa tent? Anong binigay na regalo sa iyo ni Dennis? Nagatubili si Katrina. Masyado siyang busy. May importanteng meeting siya ngayon. Ise-celebrate na lang namin mamaya. Mas lalong pinaningkitan siyang mata ni Susan. Matagal nang nagtatrabaho si Susan sa opisinang iyon at matagal na ring may asawa. At may internal radar si Susan na nakakahulingang pagpapanggap sa boses ng ibang babae. Mas magaling kaysa sa anumang makina. Sabi nito na may kakaibang tono at naglapag ng isang maliit na paper bag sa harap ni Katrina. Para sa iyo to, sokolateng may likor,
Kinuha ko yan sa birthday ni Trina. Congratulations, dear. Kinuha ni Katrina ang maliit na bag at sa hindi malamang dahilan ay muntik na siyang mayak dahil mismo kay Susan na hindi naman niya tinuturing na malapit na kaibigan. Para sa lukot na paper bag na may 3 sokolate, para sa isang maingay na babaeng naka-orange na mas nakaalala sa kanyang 10 taong anibersaryo kaysa sa lalaking kasama niya sa lupngang 10 taong iyon. Salamat, sabi ni Katrina. Salamat talaga, Susan. Mabagal na lumipas ang araw. Automatikong nagbubukas si Katrina nga spreadsheets, nag-ayos nga numero, at nagre-reply sa mga emails. Pagdating lunch break, bumaba siya sa tiyantian. Kumuhang sopas at salad, umupo sa isang mesa malapit sa bintana, at habang kumakain ay nakisip ng nakisip. Naisip niyang nitong mga nakaraang araw ay nag-iba na si Dennis, hindi galit, hindi walang pakialam, kundi parang laging nasa ibang lugar, parang nakatira sa kabilang bandang pader. Kapag nagsasalita ito, nakatingin ito lampas sa kanya. Kapag yumayakap sa balikat, parang payakap sa isang kaibigan. Kapag sumasagot ng matipid at maiksi. At ngayon, sa mismong araw ng kanilang ika-10 anibersaryo, kalmado nitong sinabi na gagabihin siya, nang hindi man lang nababanggit ang petsa kahit minsan. Napansin ni Katrina na nilulukot niya ang tissue. Nilulukot, pinapakinis, at nilulukot muli. At sa sandaling iyon, sa kanyang isipan, tulad ng mahinang peklik ng isang lumang switch, may nagbago. Hindi halit, hindi lungkot, kundi pagmamatihas. Isang simple, pambabae, at tahimik na pagmamatigas na nagigising sa mababaeng kasing edad niya kapag ang pagkaawa sa sarili ay nagiging labis ng nakakahiya. Sige, naisip ni Katrina. Sige, hindi niya naalala, hindi siya nakaalala. Pero ngayong gabi walang nag-cancel sa akin at dahil akin ito, ako mismo ang gagawa nito. Naalala niya ang restaurant kung saan nila pinagdiwang ang una nilang date, may isang lumang piano. Matatagpuan iyon sa lumang distritong Maynila, sa ground floor ng isang lumang bahay na bato na may mga hakbang pababa, isang mabigat na pintuang gawa sa kahoy, at isang tansong kampanilya sa itaas nito. Noon, 14 na taon na ang nakalipas, napasok lang nila iyon nang hindi sinasadya dahil hindi alam ni Dennis kung saan siya dadalhin, at lumiko na lang sa unang kanto na may madilaw na liwanag. Sa loop, isang matandang pianista ang tumutuktok ng mabagal na kanta. Ang paligid ay amoy bagong lutong tinapay, kanela, at kape, at sa kanilang maliit na mesa ay may isang maliit na berdeng lampara. In-order ni Dennis para sa kanya ang isang pistachio roll dahil nakita nito iyon sa estante at naisip na magugustuhan iyon ni Katrina. Ang roll ay malamig, bahagyang maasim-asim, na may balot ng durok na pistachio. At naalala pa rin ni Katrina ang lasa nito hanggang ngayon. Kinain niya iyon gamit ang maliit na kutsarita at pinagmamasdan siya ni Dennis mula sa malayo sa paraang tumitingin ang nga lalaki sa unang pagkakataon lamang at nagsasabingam nga salitang walang kabuluhan. At sa isang banda ay sinabi nito, gusto kong tumanda kasama ka. Nandun pa rin ang lumang restaurant. Alam iyon ni Katrina dahil minsan nadadaanan niya iyon sa bus. At sa tuwing napapadaan, iniisip niya, kailangan kong pumasok diyan minsan. Hindi na sila kailanman nakabalik ni Dennis sa lupngang 10 taon. Noong una, walang oras, pagkatapos ay naging masyadong mahal. Paglaon, sadyang huminto na lang sila sa pagpunta sa mga ganitong lugar ng makasama at ang pistachio roll na iyon ay hindi na nila natakpuan sa iba. Papasok ako ngayon, naisip ni Katrina. Bibili akong pistachio roll. Iuwi ko, magsisindi akong kandila, ayusin ko ang mesa para sa dalawa, at uupo ako at hihintayin siya hanggang hating gabi. At pagdating niya, ilalagay ko iyon sa harap niya nang walang sinasabi para tingnan kung maalala niya mismo. At kung hindi, ayos lang, kung ganun, hindi na ito kailangan. Sa desisyong iyon, pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang loop.
May kung anong tuwit sa loop niya, parang isang spring ngang lumangkutson na sa wakas ay nakuha rin ang tamang posisyon. Inubos ni Katrina ang kanyang sopas, tinapon ang tissue, bumaba sa locker, siniguradong nandun ang maliit na bag kung nasaan ang wallet at payong niya, tapos umakyat pabalik sa opisina, umupo sa kanyang desk at naghintay na matapos ang araw ng trabaho. Pagsapit nga 5:00, siya ang unang na-clock out. Isinuot ang kowat, kumaway samga katrabaho, at lumabas sa kalsada. Mas lumakas ang ulan ng oras na iyon. Hindi na ito pahilis kundi patayo, sa makakapal na abong hibla. Sa ilalim nga mga poste ay may mga nabuang poodle kung saan nangingini ang refleksyon ng mga ilaw mula sa mga bintana. Binuksan ni Katrina ang kanyang payong at naglakad papuntang sakayan. Sa loop ngang bus, umupo siya malapit sa bintana at inilabas ang cellphone. Gusto sana niyang mag-text ng maikli kay Dennis, gagabihin ako. May pupuntahan ako. Hawak-hawak niya ang screen, tiningnan ang litrato nilang dalawa na ginawang wallpaper kuha sa beach nong summer, parehong nakasumbrerong malapad, parehong tumatawa. Sa pisngi ni Dennis ay may marka ang kanyang lipstick. Ang litrato ay kinuhanan 5 taon na ang nakalipas at sa litratong iyon ay tiningnan siya ni Dennis. Sa paraang matagal na nitong hindi ginagawa sa totoong buhay. Ibinulsa ni Katrina ang cellphone. Hindi niya ito tinext, para saan pa, wala naman itong inaasahan. Ang akala nito ay nasa bahay siya, kakain mag-isa, at mag-ayos para sa wala. Tama, naisip ni Katrina ng may pakmamatigas, mag-isa. Bumaba siya 2 sakayan bago, ang lumang distrito at nilakad iyon. Mabilis siyang maglakad. Iniwasan ang mga poodle, hawak ang payong malapit sa balikat. Sa isip niya ay nabubuo na ang plano para sa gabi. Una, dumaan sa ang lumang piano, kunin ang pistachio roll, tapos dumaan sa grocery para bumili ngang isang maliit na bote ng matamis na alak na dati ay binibili sa kanya ni Dennis nong may mga okasyon. Pagkatapos ay uwi, magpapalit ng damit, mag-ayos ng mesa, marahil ilalagay ang tasang may lamat bilang simbolo bilang tahimik na reklamo, bilang parinik, baka makita ni Dennis at makaintindi, baka hindi, ngunit palilipasin ni Katrina ang gabing iyon ayon sa gusto niya, bilang isang babae na naalala pa rin kung anong petsa siya ikinasal. Habang mas lumalapit siya sa restaurant, mas malakas ang tibok ng puso niya. Hindi sa takot, kundi sa isang kakaibang pakiramdam, magaan, wala pang porma, parang mahinang amoy ngang usok kapag hindi mo pa alam kung ano ang nasusunog. Lumiko siya sa eskinita, dumaan sa 24-hour na botika, sa pininturahang pinto, sa mga basurahan kung saan may nakaupong kulay kahel na pusa, hanggang sa makarating sa pamilyar na gusali. Malaki ang pinagbago ngang lumang piano sa labas. Ang lumang tansong karatula ay napalitan ng bago, malinis, at may ilaw. Sa ibabaw ng main entrance ay may awning na may logo ngang establishmento. Sa pinto ng main entrance ay may guwardiyang nakaitim na jacket at may kausap sa radyo. Sandaling nalito si Katrina. Naalala niya ang simpleng pasukan noon na may kampanilya, pero ngayon lahat ay nakaayos ng bago, moderno, mamahalin. Mula sa main entrance ay maririnig ang mahinang musika, tuloy-tuloy, walang lyrics. Naglakad si Katrina papunta ron at narinig ang guwardiya na nagsalita ng mahina, "Ma'am, sarado po ang main entrance ngayon. May banquet, private event. Kung papasok po kayo sa trabaho, sa service entrance po sa gilid dumaan." Ibinuka ni Katrina ang kanyang bibig upang sabihing hindi siya nagtatrabaho ron, na nandiyan lang siya para kunin ang isang take-out na panghimagas, na siya ay isang customer. Ngunit nakatalikot na ang guwardiya at sumasagot sa radyo. Hinahampas ng ulan ang balikat niya. Tinangay ngang hangin ang payong niya at si Katrina, upang hindi mabasa, ay nakmadaling lumiko sa kanto. Nakabukas ang pinto ng service entrance. Galing dito ang init, amoy ng piniritong karne, kanela, kape at pampaalsa. Sa makipot na pasilyo ay nakmamadaling naglalakad ang mataong naka-uniforme nga,
waitstaff puting blusa at itim na slacks makusinerong naka-apron, isang babaeng may bitbit na bandehado, isang lalaking may dalang kahon nga bote. Malapit sa pader ay may isang matangkad at balisang babae na may hawak na folder. Sa kanyang dibdib ay may nakasabit na ID. Lorna, manager. May nakakawe si Lorna sa telepono na ang aparato ay nakaipit sa pagitan ng balikat. At tainga niya habang pinapagalitan din ang isang batang waitress. Sabi ko 10 minutes, hindi 20. May even ako, may mga tao, may kliyente tayo na 6 na buwang nag-cancel at ngayon lang pumayag, naiintindihan mo. Huminto si Katrina sa pasukan, hindi alam kung papasok o hindi. Tumutulo ang tubig niya sa sahig. Kalahati lang ang pakasarangang payong niya. Lumingon-lingon siya, hindi alam kung saan magtatanong tungkol sa takeout dessert. At sa sandaling iyon, biglang lumingon si Lorna. Nakita nito ang puting blusa ni Katrina sa ilalim ng nakabukas na coat, ang itim na slacks, ang mayos na buho, at lumiwanag ang mukha nito na parang nakita ang sariling kapatid matapos ang mahabang pagkakalayo. Sa wakas, ibinulsa ni Lorna ang telepono, itinabi ang batang waitress at hinawakan si Katrina sa braso. Diyos ko! Akala ko hindi ka nadadating. Saan ka ba galing? Ipaliwanag ko mamaya. Closed door event tayo. May mga VIP sa loob. Teka sinubukan ni Katrina na sumingit. Hindi po ako pasok na. Hinihila na siya ni Lorna papasok, papunta sa init, sa amoy ng pagkain, sa liwanag. Yung coat mo, akin na. Yung payong, dito. Siya ang pumalit sa shift ni Olivia, na nakasakit noong isang gabi, at mula pa kahapon ay naghahanap na silang kapalit. Bago pa man makapagsalita si Katrina, hinubat na sa kanya ang basang coat, isinabit ito sa isang kawit. Nilagyan ng matigas na puting apron ang kanyang makamay at sinimulang sabihan kung ano-ano ng mabilis tungkol sa mga mesa, wine list, at na ang pinakamahalaga ay huwag mataranta at laging ngumiti. Nakatingin lang sa paligid si Katrina, umiinit ang mga pisngi. Gusto niyang sumigaw, hindi ako waitress, nandito lang ako para kunin ang pistachio roll. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon nawala ang kanyang boses, walang nahintay na magsalita siya, walang nakikinig sa kanya. At inabutan na siya ni Lorna ng isang malaking bandehado na natatakpan ng bilog at mainit na takip. Dalhin mo to sa maliit na function room muna, mabilis na utos ni Lorna. Pangalawang pinto sa pasilyo sa kaliwa, nakalagay private event. Walang ingay ha, huwag kang gagawa ng ingay. Pasok ka. Lapak mo, talikot, labas. Naintindihan? Seryoso ang usapan nila. Hawak ni Katrina ang bandehado, hindi alam ang gagawin. Mabigat ito, mainit, at mula sa takip ay may umaalingaw na amoy ng karne at rosemary. Sa unahan, lampas sa pangalawang pinto sa kaliwa, may narinig na maflet na tawanan ng malalaki. At pagkatapos, automatikong tanong ni Katrina, at siya mismo ay nagulat sa sariling boses. Manipis at parang hindi sa kanya. Pagkatapos bumalik ka, ipapaliwanag ko ng maayos. Sinanyasan siya ni Lorna na umalis. Sige na! Huwag kang tumayo lang diyan. Tiningnan ni Katrina ang direksyon ng pangalawang pinto. Mga 10 metro ito sa kahabaan nga, basang pader na may mga tubo, mga kahon gote, at mga amoy ng kusina. Sige, naisip ni Katrina, at sa isip niya ay muling ne-click ang malambot na switch. Sige, pupunta ako, ilalapag ko ito, at ipapaliwanag ko ang lahat kay Lorna. Kukunin ko ang pistachio roll ko at uwi na ako. 10 minutes, tapos na. Inayos niya ang kanyang apron, binalanse ang bigat ng bandehado, at mabagal, maingat upang hindi madapa, ay naglakad sa makipot na service corridor papunta sa nakasarang pinto. Makipot ang pasilyo, madilim, may mga abong pader kung saan nakakabit ang mga tubong pininturahan ng enamel na nagtutuklapan na. Sa ilalim ng kanyang mapa ay lumalagit-git ang lumang linoleum na putpot na sa mga duktungan. Mabagal na naglakad si Katrina, hawak ang bandehado gamit ang dalawang kamay.
Bahagyang nanginginig ang takip at mula sa ilalim nito ay sumisingaw ang singaw na tumatama sa kanyang mapisngi. Amoy itong pritong karne, thyme, may halong alak, at isang inihaw na putahe. Sa mga dingding ay may lumang schedule ng shift, mga babalang huwak iwang bukas. Sira ang refrigerator number 2 at ibalik mo yung lalagyan ng asukalbet. Sa isang bahagi malapit sa kisame, kumukurap ang isang fluorescent light at sa bawat pagkurap ay may tumatalon namga anino sa paningin ni Katrina. Mula sa pagliko ay lumitaw ang isang matangkat na binata na may hawak na tray ngamga maruruming plato at muntik na siyang mabunggo sa balikat. Uy, dahan-dahan. Angil nito sabay labas ng hindi lumilingon. Dumikit si Katrina sa pader upang parayain ito at naramdaman ang pag-alok ng bandehado sa kanyang makamay. Tumunog ang isang bagay sa ilalim ng takip. Hinikpitan niya ang pagkakahawak sa gilid at nagpatuloy. Ramdam niya ang pinting ng puso niya sa lalamunan, hindi sa takot, kundi sa isang kakaibang pagkapahiya sa sarili. Diyos ko, naisip niya, nandito ako, nakaapron ng iba, parang bata, naghahatid ng hapunan ng iba sa mga estranghero. Ano bang ginagawa ko? At agad din niyang sinagot ang sarili ng may pagmamatigas. Pupunta ako ngayon, ilalapag ko to, at babalik. Wala man lang makakapansin. Tapos kukunin ko ang pistachio roll ko at uwi. Sa kaliwa, sa likod ng pader, may gayang kusina dahil sa mga plato. May sumiga, 3 mainit para sa table 8. May sumagot pabalik at sa ingay nga boses na iyon, narinig ni Katrina ang sarili niyang boses na pararing banyaga na parang nanggagaling sa malayo. Siguro ngayon nasa meeting na siya kasama ang importanteng tao. Nakalimutan na niya ako ng tuluyan. Narating niya ang dulo ng pasilyo at lumiko sa kaliwa tulad ng itinuro ni Lorna. Dito ay mas tahimik at mas malinis. Ang madingding ay nababalutan ng madilim na wood paneling. Sa sahig ay may kulay burgundi na karpet na nakpapatahimik sa mayabag. Sa kisame ay may mahinang ilaw. Ang hangin ay hindi na amoy kusina, kundi amoy mamahaling kahoy, mamahaling tabako, at isang pabangong may bahagyang pahiwatik ng tsoknak. Nakarating si Katrina sa isang maliit na foyer sa harap ng isang double door. Sa pinto ay may tansong plaka, maliit na silid, private event, do not disturb. Huminto siya sa harap ng pinto, akmang kakatok na sana siya, inangat ang kamay, itiniklop ang magadaliri, at sa sandaling iyon ay narinig ang isang boses mula sa likod ng pinto. Isang boses na mababa, kalmado, bahagyang pagod, pamilyar hanggang sa huling intonasyon. Boses iyon ni Dennis. Nanatiling nakabitin sa era ang kamay ni Katrina. Huminto siya, tulad ng paghinto nga. Magababaeng nakapila kapak biglang narinig ang isang pamilyar na pangalan sa usapan ng iba. Ang lahat ng tunog sa pasilyo ay umatras sa malayo na parang may nagina ng volume. Tanging ang kalmado at pantay na boses na iyon ngang kanyang asawa ang naiwan, ang asawang ayon sa sarili nitong mga salita ay dapat na nakaupo sa isang importanteng meeting sa ibang lugar ngayon. Dahan-dahang ibinaba ni Katrina ang kamay na may hawak ng bandehado. Lumapit siya ng husto sa hangganan ng wood panels, isinandal ang balikat sa pader katabi mismo ng pinto. Makapal ang mapinto, ngunit sa isang bahagi, malapit sa sahig, ay may makitit na awang kung saan tumatagos ang liwanag at ang mga boses. Eksakto. Hindi lang tayo dapat makmadali, sabi ni Dennis. Kung makmamadali ako, makakahalata siya. May kutop siya pagdating sa maganyan, pinigil ni Katrina ang pahinga. Isang panginginig ang gumapang sa kanyang likod. Manipis, hindi magandang pakiramdam, parang kapag bumukas ang bintana dahil sa hangin sa isang malamig na gabi. Isang lalaking boses ang sumagot, mas mataas ng kaunti. May bahagyang pamamaos boses ng isang taong sanay magsalita ng matagal at manigarilyo ng marami. Dennis, gaano katagal ka pa ba magpapaligoy-ligoy? 2 buwan na tayong nag-usap. Nasa atin ang archive. Handa na akong pumirma ng down payment bukas din. Ipadala mo na. Ano pa bang hinihintay mo? Wala akong hinihintay, Ramon. Kinakalkula ko lang ang mga risk. Bilis-bilisan mo ang pakalkula. December, ang launch ko
at gusto kong isabay-sabay na lahat. Yung mga lumang recording, isa. Yung mga unreleased, dalawa. Yung documentary, tatlo. Gusto ko lahat sabay-sabay. Isang pangatlong boses, tuyo at mabagal, na may tiyak na tono na agad nakilala ni Katrina bilang boses ngang isang abogado. Narinig niya ang ganitong mga boses huling beses nung pumirma siya ng special power of attorney para sa kanyang ina. Nais kong ipaalala muli sa parehong panik. Kung walang pirmangang direktang tagapakmana, wala tayong mararating. Lahat ng dokumentong dinala mo sa akin, Dennis, ay papel lang sa ngayon, burokrasya. Ang asawa mo ang may hawak ng susi. Darating ang pirma, kalmadong sabi ni Dennis. Sinabi ko na, huwag lang kayong kabahan. Nakatayo si Katrina sa tabi ng pader, yakap ang mainit na bandehado sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng takip, may bahagyang kumukulo. Pinakpawisan ang nunya kahit malamig sa pasilyo. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya umaalis. Isang hindi nakikitang kamay ang pumipigil sa kanya sa pader na iyon, sa pintong iyon, sa mga boses na lumalabas mula sa awang malapit sa sahig. At ang asawa mo? Muling naksalita yung tinawag ni Dennis na Ramon. May alam ba siya tungkol sa tita niya, kung sino siya? Naglabas si Dennis NG tunog mula sa ilong. Tuyo, halos hindi marinig, tulad NG Hinagawa, nito sa umaga kapag may nababasa sa balita na nakakainis. Alam niyang may namatay na kamag-anak. Alam niyang may naiwang mga kahon ng abubot. Sabi ko nga sa inyo, mga plaka, tape, basahan, lumang notebook. Huwag niyo nang isipin yun. Nakbuntong hininga nga siya at nakpasalamat sa akin kasi inako ko na yung problema. Ganyan si Katrina, naiintindihan niyo? Naktitiwala. Hindi naktatanong sa mga bagay na hindi niya alam. Sa musika, kamusta siya? Tanong ni Ramon. Wala, radio sa kotse. Hanggang doon lang. Hindi nga niya alam yung screen name ng tita Elena niya. Ni minsan hindi niya narinig. Na-check ko na. Ibinuka ni Katrina ang kanyang bibi ng walang tunog. Tulad ng gataong kinakapos ng hininga. Elena Luz, alam niya ang pangalang iyon. Pamilyar ito ngunit hindi niya rin lubos na kilala. Isa ito sa mga pangalang nasa malayong sulok ng kanyang memorya, nakaunay sa mga lumang palabas sa TV, sa mga maalikabok na cover ng plaka, sa isang boses na inawit ng buong bansa noong araw. Ngunit siya, si Katrina, ay hindi kailanman tumigil upang kilalanin ito bilang isang malapit na tao. Mula sa kanyang pagkabata, sa bahaing kanyang lola, naririnig niya sa mahinang boses sa gitna ng usapan ng mamatatanda, yung si Elena at ang makanta niya. Sa mga lumang plaka na tinatago ng kanyang lola sa itaas ng estante, sa isang kahon ng sapatos, sa mapahapyaw na komentong kanyang ina sa gitna ng usapan sa merienda. Ayan, tumatawag na naman si Elenita. Tapos, huwag kang makialam dito, Katrina, bata ka pa para sa ganyan. Hindi kailanman pinag-isa ni Katrina ang dalawang pangalang ito. Si Elena ay ang kakaibang tiyahin na may lumang ponograpo, may mga makukulay na bandana, may malalim na boses na minsan sa ilang taon ay bumibisita, at sa bahay ay tinatawag lang nilang Tita Elena. At si Elena Luz ay nakmula sa isang ganap na makaibang buhay, parang sa mga lumang TV show, mula sa mga kanta na alam ngang lahat, pero ilan lang ang nakakalam kung saan nanggaling. Sa buong pagkabata niya at hanggang pagtanda, inilagay ni Katrina ang dalawang figurang ito sa makahiwalay na drawer ng kanyang memorya. Hindi kailanman inisip na sila ay iisang tao. Ang tiyahing nakasuot ning asul na damit sa balkonahe at ang sikat na boses sa radyo. Walang paraan para pag-ugnayin sila at tila iyon mismo ang inasahan ni Dennis. Ang manotebook. Narinig muli ang boses nito mula sa likod ng pinto. May mga makakapal na hardbound notebook dun. Tiningnan ko nung gabi habang tulog si Katrina. Matalino ang matanda. Buong buhay siyang lumaban para makuha ulit ang karapatan at ang pinakamahalaga, nabawi niya bago siya mamatay. Hawak niya ang ma-orihinal na kontrata, mga sulat, ang desisyon ng korte. Lahat ng yon ay nasa aparador natin, sa guest room,
sa mismong mga kahon na sinabi ko kay Katrina na puro abubot. At hindi ba nagahalungkat ang asawa mo ron? Tanong ni Ramon. Hindi. Binigyan ko na siyang ideya simula pa lang. Sabi ko, pabayaan na, ayusin natin pagdating ng araw, kapag weekend, kapag kalmado na tayo, tapos ayun. Isang weekend tatawagan ko ang biyenan ko. Isang weekend may pupuntahan kami. Isang weekend may trabaho ako. Maiwan ang makahon. Maipon ang alikabok. Paano kung isang araw buksan niya? Natahimik si Dennis. Naisip ni Katrina kung paano itong sumandal sa silya sa sandaling iyon, kung paano tumitigas at lumuluwag ang mapanga nito, kung paano nito hinihimas ang no, kabisado niya ang bawat galaw nito. Pinag-aralan niya ito sa loop ngang 10 taon hanggang sa huling pagliko ng ulo. Hindi niya bubuksan, sabi nito sa wakas. Hindi siya yung tipong nang hihimasok. Iyakan niya ang malumang damit ng tita niya. Maalala niya ang pakabata, kung paano sila nakmamerienda sa probinsya at itatabi niya uli. Ang importante ay huwag siyang hayaang makbukas nga notebook ng partitura ng mag-isa. Kapag binuksan niya, makikita niya ang nga nota, ang nga lyrics, makikita niya ang nakasulat sa cover, Elena Luz. At magsisimula siyang magtanong. At ngayon, hindi siya pwedeng magtanong. Kailangan na niyang pumirma ngayon. Kailan siya pipirma? Nainip na tanong ni Ramon. Bukas ng gabi, nayos na natin yan. Diretso tayo sa notaryo. Special power of attorney para sa pamamahala ng mga aspetong legal. Sabi ko sa kanya, simpleng papel lang ito para ako na ang maglakat ng mga papeles mo para hindi ka na ma-stress. Wala pa siyang lakas simula nung burol ngang tita niya, pipirma yun. Umubo ang abogado. Dennis, ulitin ko, ang spy nagbibigay sa atin ng karapatang irepresenta ang kanyang interes, ngunit para sa paglipat ng copyright sa third party, manggangailangan ito ng hiwalay na transaksyon. Kailangan itong gawin ng maingat. Kung malaman ito ngang asawa mo pagkatapos at questionin niya, hindi niya malalaman. Mariing sabi ni Dennis. At kung malaman man niya, hindi niya may intindihan. Kilala ko siya. Wala siyang alam sa musika. Hindi niya may intindihan kung ano ang nawala sa kanya. Iya siya sa ibabaw nga damit ngang tita niya at magpapatuloy sa buhay. Ang pinakamahalaga ay huwag siyang hayaang buksan ang mga notebook. Hindi umiyak si Katrina. Iyon ang pinakanakakapaktaka. Nakatayo siya sa tabing pader, yakap ang mainit na bandehado sa kanyang tadiang at pinakikinggan ang asawa na kalmadong ipinapaliwanag ng malakas at propesyonal sa dalawang estranghero kung sino siya, mapagtiwala, walang alam, iyak sa mga damit at makakalimot. At sa mga salitang iyon, walang nabasak sa loop niya, walang nagliyap, walang bumaksak. Kabaliktaran, naging napakatahimik at napakalamig sa loop niya, parang sa isang malaki at walang lamang kwarto matapos alisin ang lahat ng muebles. Sa isip ni Katrina ay biglang may lumitaw na imahe, napakalinaw, napakadetalye, marahil ay siyam na taong gulang siya, summer sa probinsya ang lola niya. Nakaupo siya sa mainit na kahoy na hagdan ng balkonahe, kumakain ng presang may gatas sa isang enamel na mangkok. Mula sa bukas na bintana ay may naririnig na boses ng babae, malalim, malambot, na may bahagyang pamamaos sa mabababang tono. Umaawit ng mabagal, halos walang salita, hinihila ang isang mahabang tunok na parang humihila ng sinulit mula sa isang bola ng sinulit. Inangat ni Katrina ang kanyang ulo, dumungaw sa bintana, at sa loop, sa may dilim, nakaupo si Tita Elena sa isang silya, nakasuot ng asul na damit na may malalaking puting bulaklak, umaawit para sa sarili. Sa kamay nito ay may nakasinding sigarilyo. Sa mesa ay may lumang ponograpo na hindi nakabukas, ngunit kumakanta si Elena sa sarili niya, na parang salop niya ay may plakang para sa kanya lang. Lumitaw ang kanyang lola noon mula sa kusina, nakita ang batang si Katrina sa bintana at sinenyasan siya. Katrina, huwag mong istorbohin si tita. Ganyan talaga siya. At nilingon ni Tita Elena ang kanyang ulo, nakita si Katrina, ngumiti mula sa sulok ng kanyang bibig,
kinindatan siya at kumanta ng medyo mas malakas. Naalala niya ang boses na iyon. Ngayon lang, sa tabingang pinto ngang saradong silit, suot ang apron ngang iba, may hawak na bandehado ngang iba. Sa unang pakakataon sa buhay ni Katrina ay naintindihan niya kung kaninong boses iyon at kung bakit kilala siyang kalahati ng bansa nang hindi man lang alam ang totoong pangalan ng kumakanta. Tumunok ang mabaso sa likod ng pinto. May sinabi si Dennis tungkol sa mga deadline. Si Ramon tungkol sa mga broadcast. Ang abogado tungkol sa rehistro. Ang mga boses ay nagalo na parang may naginamuling ang volume. Ngunit ngayon naramdaman ni Katrina na nanghihina ang kanyang makamay. Biglang naging napakabigat ng bandehado. Miss, may naksalita mula sa likuran niya at muntik na mabitawan ni Katrina ang lahat. Lumingon siya. Sa karpet papalapit sa kanya ay isang maikling lalaki, matipuno, nakasuot ng itim na polo na nakatupi ang mga manggas. Sa kanyang leg ay may manipis na headphone. Sa kanyang kamay ay isang rolyo, enehitim na kable at isang maliit na metal na kaon na parang case. Ang mukha ay simple. Suno sa araw, bahagyang nakataas ang mga kilay, parang laging nagugulat sa lahat ng bagay. Miss, ulit nito na hininaan ang boses at lumapit. Saan mo dadalhin yang tray? Saan ka galing? Tiningnan siya ni Katrina at hindi makabuang ang salita. Ako, pinadala nila ako para dalhin ito sa maliit na function room. Mabilis siyang tiningnan nito mula ulo hanggang paa. Puting blusa, itim na slacks, walang ID sa dibdib, walang name tag sa apron, nangingining na mga kamay, masyadong maputlang mukha, napaka-natural na ayos ng buhok, hindi profesional. May mali sa babaeng ito at nakita niya iyon. Gaano ka na katagal nagtatrabaho rito? 10 minuto. Halos walang boses na sagot ni Katrina. 10 minuto. Hindi po ako nagtatrabaho rito. Pumunta lang ako para kunin ang isang pistachio roll. May backshop sila dito sa restaurant. Inorder ko kaninang umaga. Kukunin ko sana, tapos hinarang ako ng isang babay sa pasilyo. Lorna yata. Sabi niya, isuot mo ang apron, dalhin ang tray sa function room, tapos mag-usap tayo. Sumunod ako. Hindi ako nakapag-isip. Napakamalan nila ako. Napakamalan niya ako. Naintindihan niya ito bago pa man makatapos si Katrina. Bahagyang naningkit ang mga mata nito, tumingin sa nakasarang pinto, pagkatapos pabalik kay Katrina. Ganun ba? Mahina at tiyak na sabi nito. Kalma lang, ako si Anton. Sound technician ako. Kasama ko ang team dito. Akin na yang try. Akin na, akin na. Dahan-dahan nitong kinuha ang mabigat na bandehado mula sa kanyang makamay, inilagay sa isang chart sa tabi ng pader, tinakpan ng takip. Naramdaman ni Katrina na ang tanging naiwan sa kanyang mga palat ay ang mainit na marka ngang bakal. Okay ka lang? Tanong nito habang nakatingin sa mukha niya. Oh, sabi ni Katrina, okay lang ako, pakiusap lang, ilabas mo ako rito. Pero pagkatapos ay lumunok siya. Nahuwak sana nila akong makita mula sa loop ngang silit na iyon. At ang pistachio roll ko, yung akin, nasa display siguro. Bayad na yon. Nasa malit na bag ko ang resibo sa side pocket. Tiningnan siya ni Anton ng isa pang segundo. Mayroon itong pagod na kayumangging mga mata at sa mga matang iyon ay walang kuryosidad o awa. Mayroon lamang kalmadong panlalaking pag-unawa na masama ang pakiramdam babay sa sandaling iyon at ang pagtatanong, ang pinakahuling dapat gawin, naintindihan ko, diretsong sabi nito, Tara, alam ko kung paano lumabas nang hindi dumadaan sa function room. Sumunod ka sa akin, huwag kang makpahuli, kukunin natin ang pistachio roll mo. Nauna itong naglakat ng mabilis, pero hindi tumatakbo. Para sa mga nakakakita sa labas ay makmukhang ginagabayan niya ang isang bagong empleyado sa kanyang mga gawain. Sumunod si Katrina, lumiko sila sa isang pasilyo sa gilid. Duman sa dalawang walk-in freezer,
sa isang lalaking naninigarilyo malapit sa exhaust fan, sa isang maingay na dishwasher. Mula sa kusina ay nanggaling ang biglang init, amoy ngang piniritong sibuyas, mga boses ng kusinero. Walang nakatingin kay Katrina. Dinala siya ni Anton sa isang makitit na pinto na may karatulang employees only. Bumaba silang maikling hagdan at biglang napunta sa isang maliit na kwarto kung saan amoy basa at detergent. Malapit sa pader ay may mga sabitan ngang damit. Sa isang sulok ay isang malaking itim na bag ng maruruming damit. Nasaan ang kawat mo? Tanong nito. Sa taas na hook. Malapit sa entrance. Sagot ni Katrina. Beige na may belt at yung maliit na bag ay nasa parehong hook. Ang resibo ng pistachio roll ay nasa side pocket. Maghintay ka rito. Mabilis itong lumabas at bumalik halos agad-agad. Sa braso niya ay dala niya ang kawat nito. Sa kabilang kamay ay hawak ang maliit na bag at ang nakatuping basang payong. At muntik nang mayak si Katrina, mismong doon. Sa isang flat na kartong kahon na nakatali ng silk ribbon. Isang kahon mula sa ang lumang piano, isang kahon na may pistachio roll. Yung totu, kasama yung resibo, ibinigay nila ng walang tanong, paliwanag ni Anton habang inaabot lahat ng sabay. At sinabi ko kay Lorna na alis ka na masama ang pakiramdam mo, hindi na siya nakipaktalo. Magulo rito ngayon. Kinuha ni Katrina ang kahon at sa hindi malamang dahilan, mismong dahil doon sa mainit na karton na may silk ribbon sa unang pagkakataon ng gabing iyon ay nanginig ang kanyang malabi. Iniwas ni Anton ang tinghin, binigyan siya niya isang segundo. Dadalhin kita sa likod bahay, sabi nito. May parking doon. Kumuha kang taxi. O kung gusto mo, tatawag ako. Walang makakakita sayo doon. Hindi sila lumalabas ng maliit na function room papunta rito. Salamat, mahinang sabi ni Katrina. Nagbihis siya, niyakap ang kahon na may pistachio roll sa kanyang dibdib at dinala siya ni Anton dumaan sa mga basurahan sa mga walang laman na kahon sa service gate hanggang sa kalsada. Halos tumigil na ang ulan ng oras na iyon at may tim na kumikinang ang aspalto. Sa ilalim ng ilaw ng poste, sa gilid ng bangketa, may taksi na nakabukas ang berdeng ilaw. Itinaas ni Anton ang kamay niya at lumapit ang sasakyan. Ikaw na magsasabi nga address. Tanong nito habang binubuksan ang pinto. Ako na, sagot ni Katrina. Kung kailangan mo ng tulong, nag-atubili ito ng isang saglit. Kung kailangan mo ng trabaho, sa studio rito sa restaurant, kilala akong lahat dito. Anton, sound tech, in case lang. Ingat sa pag-uwi. Oh! Tumango si Katrina. Ang pumasok sa taksi nang hindi nahuhulog ang kahon ay sadyang napakahirap. Umupo siya sa likod. Inilagay ang kahon ng pistachio roll sa kanyang hita na parang nakakalikong ng bata. Umandar ang sasakyan. Dumaan sa bintana ang tansong karatulangang lumang piano, ang awning na may logo, ang guardiya na nakaitim na jacket, ang poste, ang pudel at lahat ng iyon ay dahan-dahang umatras patungo sa dilim, patungo sa banyagang gabi. Tumingin si Katrina ng diretso sa unahan. Sa kanyang hita ay ang kahon na may pistachio roll na gusto sana niyang bilhin para sa kanyang asawa sa kanilang ika-10 anibersaryo. Sa loop ni Katrina ay napakatahimik. Walang masakit. Walang nakakatakot. Tahimik. Para bang may nag-alis ng lahat ng kampanilya na tumutunog sa loop niya noong nakaraang 6 na buwan. At sa lugar nito ay mayroon na lamang isang simpleng pag-unawa, napakalinaw. Uwi siya, ilalapag niya ang pistachio roll sa mesa ang kusina, tatakpan ng malinis na basahan, at pagdating ni Dennis ng madaling araw, wala itong dapat mabasa sa kanyang mukha, walang-wala, ni isang kulubot. Sa ngayon, wala muna. Umuwi si Dennis lakpas hating gabi. Narinig ni Katrina ang maikling pag-ikot ng susi sa saradura, ang pakbaksak ng mga susi sa maliit na mesa, ang mabigat na baksa ng briefcase sa sahig, ang pagkaluskos ng jacket sa sabitan. Kabisado niya ang lahat ng tunok na iyon. Gabi-gabi, sa loop ng nakalipas na 10 taon,
tinatanggap niya ang maiyon bilang hudyat ng pagbabalik nito. At gabi-gabi, pareho ang ibig sabihin ng maiyon. Buhay siyang umuwi, nasa bahay na siya. Ngayong gabi, iba ang kahulugan ng maiyon. Ibig sabihin, dumating na ang lalaking hanggang kaninang umaga ay tinatawag ko pang asawa at ngayon ay hindi ko na alam kung paano tatawagin. Nakaupo siya sa kusina, suot ang bata de banyo, nakalugay ang buhok. Sa harap niya ay may isang tasaan-saan na matagal ng malamig. Malambot ang ilaw, ang maliit na lampara lang sa ibabaw ng mesa. Sa pasamano ang bintana, mahinang tumutunok ang lumang radyo na binuksan ni Katrina para punan ang katahimikan. May programang nag-uusap tungkol sa paglalakbay. Isang boses ngang babae ang nakukuwento tungkol sa isang maliit na bayan sa probinsya, tungkol sa mga lumang simbahan at isang lawa kung saan sumasalamin ang mabituin. Hindi nakikinig si Katrina, kumakapit lang sa boses na iyon na parang sa hawakan. Sa mesa sa harap niya ay ang kahon na may pistachio roll, natatakpan ng isang malinis na basahan. Hindi ito binuksan ni Katrina. Dinala niya itong ganito mula sa taxi, at iniwan ng ganito. Pagpasok pa lang sa pinto, ay napagdesisyunan na niyang hindi niya ipapakita ang kahon kay Dennis, na aktong parang walang nangyari, na parang buong gabi siyang nasa bahay na naghihintay, nakbabasa ng libro, nahuhugas ang pinggan, gumagawa ang maliliit na bagay na parang walang service corridor, walang apron, walang awang sa pinto. Hindi ka pa natutulog. Narinig niya mula sa pasilyo. Sa boses ni Dennis ay may pagod, na marahil ay medyo eksaherado. Hindi pa, natural na sagot ni Katrina. Hinihintay kita. Pumasok ito sa kusina ng walang jacket, bukas ang tuktok na butones ng polo. Bahagyang magulo ang buhok nito. Sa ilalim ngang mga mata ay may totoong mabigat na pagod. Tiningnan siya ni Katrina, at sa kauna-unahang pagkakataon ng buong gabing iyon, nagulat siya kung gaano kaordinaryo ang hitsura nito, kung paano ito pumasok sa kusina, na parang isang buwan ang nakalipas, 3 buwan ang nakalipas, 1 taon ang nakalipas, kung paano walang nagbago sa kanya, walang iniwang marka, na parang sa kanyang katawan, sa kanyang mukha, sa kanyang boses, hindi nag-exist. Yung taong 3 oras lang ang nakalipas sa maliit na function room ay kalmadong sinabing iyak siya sa ibabaw ng galumang damit at makakalimot din. Hay, sabi nito, pabagsak na umupo sa silya. Nakakapagod ngayong araw, Katrina, hindi ko na maramdaman ang liko. Isang posisyon lang ang upo ko, simula alas 8 gabi. Akalain mo yun? Naintindihan ko, sabi ni Katrina. May mainit na tsaa, pwede kong initin. Tumayo siya, isinalang ang takure, kinuha sa kabinet ang malaking asul na tasa nito na may nakasulat na para sa pinakamagaling na asawa, na siya mismo ang nagregalo nun. Hawak niya ang tasang iyon at sandaling tiningnan ang nakasulat, tulad ng pagtingin sa tak ng damit na alam mo nang hindi mo bibilhin. Pagkatapos ay maingat niyang inilapak sa mesa. Kumain ka ba? Tanong niya nang hindi lumilingon. May mga tsanape sa mesa, puro pang cocktail. Wala akong gana. Huwag ka nang mag-abala. Sa restaurant ba ang meeting? Kaswal na tanong ni Katrina. Parang nagtatanong tungkol sa traffic. Sinadya niyang hindi lumingon para hindi makita ang mukha niya sa isang kafe. May kafe sila sa business center, kalmadong sagot ni Dennis. Alam mo na, sa Main Avenue. Walang kwentang lugar, pero convenient, malapit sa lahat. Naksalin si Katrina ng mainit na tubig sa tasa nito, nilublob ang tea bag, umahon ang usok ng pantay. Inilapak niya ang tasa sa harap nito, umupo sa kabilang dulo, at niyakap ang sarili niyang malamig na tasa. Sa radyo, nagsimula ang isang mahinang instrumental na musika, mabagal, sa piano. Pinakmasdan ni Katrina ang usok sa ibabaw ng tasa at naisip, nagsinungaling siya. Nagsinungaling siya ng ganun-ganun lang, parang 1+1. Hindi kumurap, hindi nag-alinlangan. Sino kasama mo? Patuloy niya sa parehong pantay na boses. Sino yung importanteng tao?
Naningkit ang mamata ni Dennis habang mabagal na hinahalo ang tsaa. Naalala mo yung sinabi ko sa'yo na sa department namin may matagal na kaming negosasyon sa isang supplier. Ayun, nag-usap na rin. Kami sa wakas. Ay kawe-kwento ko sa'yo ang detalye mamaya. Inaantok ka na ba? Hindi, sabi ni Katrina. Pero ako, ngumiti ito sa kanya. At ang ngiti ay lumabas na malambot, pagod. Pamilyar ang pinakakilalang ngiti sa loob ngang 10 taon. Tiningnan ni Katrina ang ngiting iyon na parang nakatingin sa litrato ngang iba. Katrina, bukas na lang. Halos hindi na ako makatayo. Sige, bukas. Naubos nito ang tasaa sa loob ngang 2 minuto, hinalikan siya sa tuktok ng ulo, tinapik sa balikat, at pumunta sa banyo. Mula sa pasilyo ay narinig ang tunog ng tubig. Pagkatapos ay nag-toothbrush, tapos ay humuhuningang kung ano, hindi maintindihan, walang salita. Nanatiling nakaupo si Katrina sa kusina at pinakinggan ang pahuni nito mula sa kabilang pader. At sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naisip niya na wala siyang alam na paboritong kanta ng kanyang asawa. Wala. Marahil, ay wala itong paborito. Nang humiga ito at halos agad na humilik, nanatiling nakaupo si Katrina ng matagal sa kusina. Pagkatapos, tahimik siyang tumayo, maingat na pumunta sa guest room, binuksan ang pinto, at tumayo sa dilim. Malapit sa dulong dingding, natatakpan ngang lumang checkered na kumot, ay may 4 na kahon na karton. Ang mismong mga kahon na naglalaman ng pamana, ng mga abubot, mga plaka, tape, notebook, at mga damit ni Tita Elena. Tinawa ni Dennis ang makahon na ito na ayusin na lang natin pagdating ng araw kapag weekend, at sa katunayan ay 2 linggo na itong nakatambak doon na parang walang nauwi. Lumapit si Katrina at ipinadaan ang kanyang palat sa itaas na kahon. Malamig ang karton, bahagyang maalikabok. Sa gilid ay may letrang minarkahan ng ballpen. Elena O, tulad ng nadiskubre niya, Elena Luz. Hindi siya nagbukas ng kahit ano ng gabing iyon, nanatili lang siyang nakatayo. Nanatili siya at dahan-dahang isinara ang pinto. Hindi na siya natulog. Pumunta siya sa kusina, umupo sa bangkito malapit sa pasamano, ipinatong ang kanyang nga binti sa ilalim ngang katawan at nanatili roon hanggang umaga. Pinatay niya ang radyo at naging ganap na tahimik ang kusina. Paminsan-minsan lang, mula sa bintana, may dumaraang kakaibang sasakyan na kumikiskis sa basang aspalto. Pagsapit ng madaling araw, naitlip si Katrina habang nakasandal ang sintido sa malamig na salamin. Napanaginipan niyang bata pa siya, 8 taong gulang, sa probinsyang lola niya, sa hagdanan ng balkonahe, may mangkok ng presang may gatas, at si Tita Elena sa kabilang, dingding ay kumakanta ng mabagal, halos walang salita. Sa panaginip, alam ni Katrina na kumakanta ang kanyang tita para lang sa kanya. Tumunog ang alarm clock sa kwarto, umungol si Dennis at pinatay ito, pagkatapos ay paikot-ikot ito sa kama ng mga 15 minuto. Tapos ay bumangon na rin sa wakas. Sinalubong siya ni Katrina sa kusina. Nakapaghilamos na, nakasuklay, may malinis na blusa. Sa harap nito ay may mainit na oatmeal. Sa tabi niya ay isang tasaeng kape, hiniwang keso, pandesal, lahat tulad ng dati, lahat tulad ng nakasanayan. 10 taon. Isang umaga na katulad ng iba. Anong oras ka uuwi ngayon? Tanong niya habang iniabot ang gatas. Mga 6. 7. Susubukan ko. Kumagat ito sa sandwich. Tiningnan ang cellphone. May notaryo tayo. Susunduin kita. Kaya, lumabas ka ng mas maaga sa opisina. Sige, tumango si Katrina. Yung mga dokumento, ID, lahat yun. Ilagay mo na sa bag, baka mahanap na naman tayo. Ilalagay ko. Bigla siyang tiningnan ni Dennis ng mas matagal kaysa sa nakagawian, nanigas si Katrina sa loop. Namumutla ka. Pangit ba tulok mo? Hindi naman masyado. Nakibit balikat siya. Yung makapit bahay sa taas, ang inkay buong kabi. Hindi ko nga maintindihan kung anong hinihila nila.
Nakahinga ng maluwag si Dennis. Oo nga, narinig ko rin. Naghihila ng muebles ng madaling araw, mangga walang konsiderasyon. Matulog ka ng maaga ngayon. Matutulog ako. Tumayo ito. Nagunat, hinalikan siya ng padaplis sa sintido at muling pinilit ni Katrina ang sarili na huwag manginig. Sa may pinto, lumingon ito. So, alas 6. Okay. Tawagan mo akong alas 6. Okay. Umalis ito. Sumara ang pinto. Nanatiling hindi gumagalaw si Katrina ng isang segundo. Pinakikinggan ang katahimikan. Pagkatapos ay pumunta siya sa bintana at pinagmasdan itong bumaba sa bakuran. Naglakad ito papunta sa kotse at bago pumasok ay muling inilabas ang cellphone at mabilis na naktip. Alam ni Katrina kung sino ang time text nito. Halos nakikita niya ang mga letra sa screen nito. Hindi niya alam. Handa na siyang pumirma. Nang makaalis ang kotse sa bakuran, lumayo si Katrina sa bintana, bumalik sa kusina, binuksan ang itaas na drawer ng kitchen cabinet at kinuha ang isang manipis na folder. Sa folder na yon nakatago ang mga importanteng dokumento, ang kanyang ID, marriage certificate, health records, kopyang death certificate ng ina niya at nakahiwalay sa pinakailalim ang isang sobremula sa notaryo na dumating 2 linggo na ang nakalipas. Ang mismong sobre na mabilis na kinuha ni Dennis, binasa, ngumangiwi, at sinabing, "Sige, ako nang ayos nito, huwag mo nang isipin." At hindi na nga niya inisip, nagtiwala siya rito. Binuksan ni Katrina ang sobre. Sa lubay may isang makapal na papel na nakatupi. Sa apatang notification of acceptance of inheritance, detalye ng notaryo, pangalan ng notaryo, case number, address, numero ng telepono, oras nege opisina. Sa unang pagkakataon ay maingat niyang binasa ang bawat linya. Sa papel ay may selyo na may address, at halos alam niya kung saan iyon. Dinial niya ang nakalagay na numero. Matagal bago may sumagot, pagkatapos. Isang kalmadong boses ng babae. "Notaryo po, magandang umaga." Sinabi ni Katrina ang apelyido ng kanyang tita, ang case number, at nagtanong kung pwede siyang mag-schedule para sa araw na yon. Naktip ang babae, natahimik, at sinabi, "Pwede po ba kayong pumunta ngang 11:00 umaga?" "Sige, maraming salamat." Ibinaba ni Katrina ang telepono at sandaling tiningnan ang sariling makamay. Bahagyang nanginginig ang kanyang makamay. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nagpaalam siya sa trabaho nang hindi tumatawag sa boss niya, nang hindi humihingi ng paulit-ulit na paumanhin. Nagpadala lang siya ng maikling text message, "Due to family matters, I won't be in today. I'll make up for it on Tuesday." Isinen niya yon, inilagay ang cellphone sa silent mode at pumunta sa notaryo. Nasa ikalawang palapag ng isang maliit na gusali malapit sa post office ang notaryo. Sa pasilyo ay amoy bagong pintura at kape. Sa pinto ay may tansong plaka. 2 babae na may dalang folder ang nakaupo sa matigas na upuan malapit sa bintana, naghihintay na tawagin. Sinabi ni Katrina ang pangalan niya sa receptionist at halos agad siyang pinapasok sa opisina. Ang notaryo ay isang babaeng nasa katanghaliang gulang, medyo may kalakihan, nakasalamin na may chain at nakaputing blusa. May mayos na pusot ng puting buhok sa batok. May mukha siyang nagsasabing, "Sa loob ngang 25 taong pagtatrabaho ko, nakita ko na lahat ng pwedeng dalhin ng buhay na tao sa notaryong ito at mahirap na akong gulatin." Ang pangalan niya ay Ate Teresa. Pinaupo niya si Katrina sa isang upuan. Maingat na binuksan ang folder, isinuot ang salamin at nagsimulang magbasa. "O sige, Katrina, nandito ka para sa kaso ni Elena." Pamangkin, tumango si Katrina, direkta. "Mabuti, maayos ang lahat dito. Pumirma ka sa deklarasyon 2 linggo na ang nakalipas, tama? Ikaw lang ang kaisa-isang tagapagmana ayon sa batas, walang ibang aplikante, walang ibang anak si Elena. Naunang mamatay ang asawa, matagal na ring patay ang mga magulang, wala ring testamento. Ikaw lang talaga."
Naintindihan ko, sabi ni Katrina. Ati, Teresa, gusto ko sanang linawin ngayon kung ano talaga ang eksaktong bumubuo sa pamana. Tiningnan siya ang notaryo sa ibabaw ng salamin nito. Nakapagtataka, mabagal na sabi nito. Naipaliwanag ko na lahat ito sa asawa mo. Pumunta siya rito para magtanong at hindi lang isang beses. Si Dennis. Tama. Tumango si Katrina. Bumilis ang tibok ng puso niya, tapos bumalik sa normal. Pumunta siya. Pagpapatuloy ni Ate. Teresa, bahagyang nakakunot ang no. Tiningnan niya ang madetalya at, sa katunayan, nagtanong, pwede ba siyang bigyan ng special power of attorney para sa lahat ng bagay, kasama na ang pamamahala ng ari-arian. Sinabi ko sa kanya na pwedeng magbigay ng SPA, pero lagi kong inirekomenda na pag-isipang mabuti, lalo na kapag tungkol sa ganitong kalaking pamana. Anong pamana? Mahinang tanong ni Katrina, inalis ni Ati. Teresa ang salamin niya, maingat na inilapag sa ibabaw nga papeles. Katrina, dahan-dahan nitong sabi, isa-isahin natin. Ang pamanangang yumaw mong tita ay hindi lang mga gamit sa bahay, hindi lang mga plaka at damit. Igit sa lahat, ito ay copyrights. Sa oras ng kanyang pagkamatay, may rehistro at kumpirmasyon ang iyong pamilya sa karapatan. Sa isang setnam nga obrang musikal na kinanta, niya sa ilalim ng isang stage name na nakumpirma sa dokumento sa pamamagitan ng isang resolusyon na nakuha niya, literal na 2 buwan bago siya namatay. Pinag-usapan natin ang musical archive ang mga manuskrito. Pinag-usapan natin at binibigyang diin ko ang karapatan sa paggamit nga obrang iyon at ang pangongolekta ngang kita mula sa kasalukuyan at hinaharap nitong paggamit. Malaking ari-arian ito. Sa totoo lang, bihira akong makakita ang ganitong makaso. Naniga si Katrina, nakinit ang manggatay nga. At si Dennis ko, nautal niyang sabi. Alam niya iyon. Nagbuntong hininga si Ati. Teresa. Dumaan sa mukha nito ang ekspresyon na nakikita sa mataong matagal nang nagtatrabaho sa mga problema ng pamilya ng iba kapag nagsisimula na silang maginala kung saan sila eksaktong idinadamay. Katrina, ganito ko sasabihin. 2 beses pumunta si Dennis rito. Ang una ay para sa pangkalahatang impormasyon. Ipinaliwanag ko sa kanya na ang pamana sa kasong ito ay ang mga karapatan sa Creative Archive. Nagtanong siya kung makano ang estimated value. Sinabi ko sa kanya na walang appraiser ang makakapagbigay ng eksaktong numero dahil hindi naman ito appraisal office pero seryosong asset iyon at sa mga ganitong proseso ay may malalaking halaga na sangkot. Ang pangalawang beses siyang pumunta, may konkretong tanong na siya. Pwede ba siyang bigyan ng SPA sa ngalan mo? Sinabi ko sa kanya na technically pwede, pero kailangan kong makita ka ng personal. Hiningi ko ang pirma mo. Kung walang pirma, hindi ko ibibigay. Salamat dahil hindi mo ibinigay, sabi ni Katrina, halos hindi marinig, matagal siyang tiningnan ni Ati. Teresa, mabagal. Pagkatapos, ay, iniabot nito sa mesa ang isang basong tubig. Uminom ka, Katrina, uminom ka. Huwag kang magmadali. Uminom si Katrina. Ordinaryong tubig lang ito, walang yelo, bahagyang maligamgam, ngunit pagkatapos nun ay naging mas matatag ang kanyang makamay. Ati. Teresa, sabi ni Katrina, hindi ako pipirma ng anumang SPA ngayon o kahit kailan. Gusto kong iparehistro ang lahat sa pangalan ko nang direkta bilang nag-isang tagapagmana. At gusto kong kunin ngayon ang lahat ng orihinal na naiwan ng tita ko. Sa bahay, sa guest room, may 4 na kahon. Hindi ko pa nabubuksan, sabi ni Dennis. Mag-aabubot daw June, pero gusto kong ako mismo ang umayos nito. Tumango si Ati. Teresa nang walang imik. Kumuhang bagong papel mula sa drawer. Maingat na nagsimulang maksulat. Mabuti, sabi nito. Irerehistro natin ang proseso ang mana ng direkta sa pangalan mo. Ayon sa batas, walang middleman. Ngayon, iche-check ko muli ang madokumento at kung mayos ang lahat,
Mag-issue ako ng certificate para ngayon pa lang ay opisyal na mapunta sayo ang archive. Meron din ako dito, sa katunayan. Ngang ilang orihinal na personal na ibinigay sa akin, ng tita mo para itago sa safe ko. Gusto mo bang ipakita ko sayo ngayon? Opo, gusto ko. Tumayo si ate. Teresa, pumunta sa kabilang sulok ng opisina at pinuksan ang pinto na isang mataas na metal na vault. Mula runay naglabas ito ng isang makapal na brown envelope na nakatali ng abaka at isang maliit na puting sobre na may wax seal. Inilapak nito pareho sa harap ni Katrina. Ito, tinuro nito ang brown na envelope, ang mga orihinal na dokumento para sa pagbawi ng copyright, ang resolusyon, ang desisyon ng korte. Huwag mo itong iwawala, pakiusap. At ito, maingat nitong tinapik ang puting sobra, ay isang personal na sulat. Iniwan ito ni Elena literal na isang linggo bago siya namatay. Sinabi niya na ibigay ito sa iyo ng personal at pagkatapos mo lang i-claim ang mana, ngayon ang tamang panahon. Kinuha ni Katrina ang sobre. Manipis ito, magaan. Sa harap, gamit ang malaki at bahagyang nangingining na sulat kamay, nakasulat, para kay Katrina, sa sarili niyang makamay. Matagal siyang tumitik sa mga salitang iyon. Tapos sabi niya, napakahina, ati, Teresa. Pwede ko bang basahin dito mismo? Siyempre naman, malumanay na sagot ng notaryo at tumalikot paharap sa bintana para hindi siya mailang sa tingin nito. Maingat si Katrina para hindi mapunit at binuksan ang sobregamit ang kanyang kuko. Sa loop ay may isang papel na nakatupi sa gitna, pinunit mula sa isang ordinaryong school notebook. Hindi pantay ang maletra, medyo nakatagilid pa kanan. Sa ilang bahagi ay bumababa ang mga linya. Halatang nakahiga ang tita niya nang isulat ito, mabigat ang kamay. Katrina, anak ko. Panimulang sulat. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nagtagumpay ako. Nabawi ko ang pangalan ko. Huwag mong ibigay ang mga kanta ko sa mga taong magsasabi sa'yo na wala kang naiintindihan sa mga ganitong bagay. Minsan na akong naniwala sa ganyang klaseng tao. Napakaganda ng paliwanag niya sa akin at pagkatapos nun ay nawala sa akin ang entablado, ang boses ko at halos buong buhay ko. Huwag mong hayaang gawin nila iyon sayo. Buksan mo ang mga notebook ko. Isinulat iyon para sa iyo, palagi kitang mahal. Elena. Binasa ni Katrina ang sulat ng isang beses, tapos pangalawang beses. Sa pangatlong beses, dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay na may hawak na papel, ipinatong ang no sa kanyang palad. At sa unang pakakataon ng buong gabi at umagang iyon, umiyak siya ng tahimik. Walang hikbi, walang tunog. Isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi, tapos isa pa, pinunasan niya ito gamit ang likot ng kanyang kamay, umayos ng upo, at maingat na tinupi pabalik ang sulat sa loop ngang sobre. Lumingon lang si ati. Teresa nang marinig nito ang lagitik ng papel. Handa ka na bang magpatuloy? Kalmadong tanong nito. Handa na, sabi ni Katrina. Ati, Teresa, ituloy natin. Pipirmahan ko lahat ng kailangang pirmahan ngayon. Ngayon na, mabuti. Kung ganun, step by step tayo. At nagsimula silang magrehistro. Pumirma si Katrina kung saan itinuro ni ati. Teresa gamit ang ballpen. Inabot ang mga dokumento. Nakinig tungkol sa proseso ng paglipat, tungkol sa proteksyon ng copyright, tungkol sa rehistro. Sa kanyang isip ay unti-unting nabuo ang isang simple at napakalinaw na imahe. Ang makahon na 2 linggong natambak sa guest room sa ilalim ng checkret na kumot ay hindi pala alikabok, basahan at abubot. Buhay iyon kanyang tita. Mahigit 40 taon ng buhay ni Tita Elena, nakaimpake sa 4 na kwadradong luma at sira-sirang karton. At ang buhay na iyon ay tahimik na balak itakas ng kanyang asawa palabas ng bahay kinabukasan ng gabi, na parang naktatapon lang lumang sapatos sa basurahan. Sa pagtatapos ng usapan, nang nakatayo na si Katrina at nakikipagamay kay ati. Teresa? Tiningnan siya ang notaryo,
ng isa pang beses at sinabi, Katrina, sasabihin ko sa'yo bilang babae sa kapwa babae, hindi bilang notaryo. Mag-ingat ka ngayong gabi. Kung umuwi ang asawa mo at pilitin kang dalhin dito, wala na ako, nagsasara akong alas 6. Sabihin mo sa kanya na nireskedule ko, na nakasakit ako, na nakamali kang araw, kahit ano. Basta't ngayong gabi, walang pirma. Naintindihan mo? Tumango si Katrina. Naintindihan ko. At isa pa, hininaan ni ate. Teresa ang kanyang boses. Kung may mapagkakatiwalaan ka, kamag-anak, kaibigan, kahit sino na lubos mong pinakakatiwalaan, huwag kang mag-isang, matulog kasama ang makahon at sulat na iyon ngayong gabi. Sige, sige. Muling tumango si Katrina. Lumabas siya ng notaryo at bumalik sa kalsada. Mataas ang araw sa labas, yung mahinang araw ng panahong iyon na tinutuyo ang aspalto tuwing tanghali pagkatapos ng ulan sa gabi. Bit-bit ni Katrina sa isang kamay ang maliit na bag niya, at sa kabila naman ay ang brown envelope kasama ang nga dokumento at ang manipis na puting sobre. Naglakad siya sa bangketa, at sa unang pagkakataon sa lupngang 12 taon ng pag-asawa, hindi siya nagmamadaling umuwi. At sa unang pagkakataon sa lupngang 10 taon, hindi siya tumawag kahit kanino sa bahay para sabihin kung nasaan siya. Umuwi si Katrina pasado alas 2 ng hapon. Itinago niya agad ang brown envelope ng mga dokumento sa sarili niyang closet, sa pinakatas na estante, sa likod ng salansan ng mga bedsheet kung saan hindi kailanman inilalagay ni Dennis ang kamay nito dahil itinuturing nitong pangbabay iyon. Ang sobre na may sulat ng tita niya ay inilagay niya sa maliit na bag malapit sa puso niya. At pagkatapos ay umupo siya sa kusina, nag-isip kung paano titiisin ang mga susunod na oras hanggang sa bumalik ang asawa niya. Dumating ng kusa ang solusyon. Kinuha ni Katrina ang telepono at tinawagan ang notaryo. Nang sumagot ang pamilyar na kalmadong babae, hiniling ni Katrina na makausap si ate, Teresa. Makalipas ang 1 minuto, narinig niya ang pamilyar na boses. Ano yon, Katrina? Ate, Teresa. Mahinang sabi ni Katrina, may hihilingin sana akong pabor. Kung tatawag ang asawa ko sa notaryo ngayong hapon, pakisabi na ni-reschedule mo yung appointment dahil may technical problems, na nawalan ng kuryente, na nasira ang computer, kahit ano po. Huwag niyo lang sabihin na pumunta na ako ngayong araw. May katahimikan sa kabilang linya. Sige, kalmadong sagot ni ate. Teresa. Alis ako ngang alas 7 mamaya. Sasabihin ko sa secretary na wala kaming slot para sa kahit sino ngayon, para talaga sa kahit sino. Naintindihan mo ba? Naintindihan ko. Salamat. Katrina, dagdag ngang notaryo na pinahina ang boses. Pinag-isipan mo ba ng mabuti? Pwede pa namang i-pause ang lahat ng ito at matulog ka ng may mas malamig na ulo. Sinasabi ko ito sa iyo bilang babae. Napag-isipan ko na, sabi ni Katrina. Salamat. Eksaktong dumating si Dennis gaya ngang ipinangako niya. Masigla ito bahagyang balisa, may kaunting kinakabahang saya sa boses. Natutunan ni Katrina sa lupngong 10 taon kung paano makilala ang estadong ito sa asawa niya. Ganito ito palagi bago ang manja importanteng negosasyon, manja interview, manja kasal ng iba. Oh, ready ka na? Tanong nito pagpasok sa sala habang hinuhubad ang kuwat. Kinuha mo na yung madokumento. Dennis, sabi ni Katrina mula sa kusina, hindi tayo tuloy ngayon. Huminto ito sa kalagitnaan ng paggalaw. Ang coat ay nakasabit lang sa isang braso. Anong hindi tuloy? Tumawag na ako. Nakreskedule si ate, Teresa. May sira raw yung computer niya. Sabi niya sa susunod na linggo na lang. Dahan-dahang izinabi ni Dennis ang coat. Dahan-dahang lumingon. Anong oras ka tumawag? Mga alas 4 siguro. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nagmesasya ako sa'yo. Hindi ka nagreply. Totoo yun. Sa katunayan, nakpadala siya ngang maikling message 2 oras na ang nakalipas. Closed ang notaryo. Tiningnan ni Dennis ang cellphone nito. Nandun ang message.
Hindi ito nakapag-reply sa oras dahil nasa isang meeting at iyon ang mas nakakainis kaysa sa kahit ano. Nakakabanas, bulong nito. Sige, next week na lang. Tama, next week na lang. Pumunta ito sa kusina, naksalin ng tubig sa baso, ininom iyon ng isang lagukan. Nakita ni Katrina na bahagyang nanginginig ang kamay nito sa baso. Nakita niya kung paano ito nakisip ng mabilis. Anong gagawin ko ngayon? Paano ko ipapaliwanag kay Ramon kung paano hindi lumampas sa deadline? Tiningnan niya ito at naisip, Diyos ko, kahapon ng umaga sana ay tumakbo na ako para ay comfort siya, ngayon pinakmamasdan ko na lang siya. Pinalipas niya ang gabing iyon ng walang kibo. Nahanda siya ng hapunan, nakayos ng mesa, sinagot ang ilang simpleng tanong tungkol sa trabaho. Ilang beses sinubukan ni Dennis na simulan ang usapan tungkol sa minsan sa isang anggulo, minsan sa iba. Minsan tungkol sa kung bakit kailangan itong tapusin agad, minsan na pwede niyang tingnan iyon para kay Katrina. Tumango lang si Katrina at sinabing, next week, lahat yan sa next week. Pagkatapos ay nauna siyang pumunta sa kwarto at si Dennis ay naiwang matagal sa kusina kasama ang cellphone nito, naktatype na kung ano, nagbubura, tahimik na tinatawagan ang isang tao sa pasilyo. Kinaumagahan, nagising siya taglay ang pakiramdam na minsan lang dumating sa buhay ng isang tao parang may maingat na nag-impakeeng magamit sa loop niya ng gabing iyon, inilagay ang bagahe sa pinto at sinabing, pwede ka nang umalis. Bumanghon siya, ipinaktimpla na kape si Dennis, inihatid ito sa pinto, kalmadong hinalikan sa pisngi, balanse, walang krama, at sa sandaling sumara ang pinto, pumunta siya sa guest room, hinila ang lumang chekret na kumot mula sa mga kahon, at sa unang pagkakataon sa loob ng 2 linggo ay binuksan ang nasa pinakataas. Nasa loob ang mga makakapal na notebook ng partitura na may hardbound cover na kulay maroon at dark green, mga pahinang bahagyang naninilaw, may maingat na sulat kamay na nakatagilit pa kanan, mga musical note, mga lyrics ng kanta, mga notes sa hilid. Sa cover ng unang notebook, nakasulat sa malalaking titik na isinulat mismo ngang kanyang tita, Elena Luz, mga kanta, mga recording, volume 1, nakayuko si Katrina sa ibabaw ng manotebook na iyon hanggang sa matapos ang araw at noon lang niya na-realize ang isang simpleng bagay, hindi niya kakayaning mag-isa. Ang makalumang cassette tape, reels, spools, hindi man lang niya alam kung anong equipment ang gagamitin para mapatuktok ang maito o kung saan makakakuha ngayon. At kailangan niyang marinig ang kanyang tita mismo, gamit ang sarili niyang matainga, nang walang tagapamagitan na gaya ni Dennis na ikukwento ito sa sariling bersyon niya. Tapos naalala niya si Anton. Hindi niya nasabi ang number nito. Nung gabi sa taxi, hindi sila nagpalitan ng contact. Ngunit sinabi ni Anton, nagtratrabaho ako sa studio dito sa restaurant. Kilala akong lahat dito. Nag-internet si Katrina, hinanap ang Paje Enyi, ang lumang piano. Sa parteng partners ay may isang maliit na recording studio sa parehong address, tumawag siya. Isang batang babaeng boses ang sumagot, sinabing nakaduty si Anton at in-offer na ipasa ang mensahe. Iniwan ni Katrina ang pangalan niya at nakiusap na, kung pwede, tawagan siya nito pabalik. Tumawag ito makalipas ang 2 oras. Ako si Katrina, sabi niya, yung mula sa restaurant. Noong gabing iyon. Naalala ko, kalmadong sagot ni Anton. At narinig ni Katrina nang gumiti ito kahit hindi niya nakikita. Akala ko hindi ka nababalik. Naisip ko baka mas mabuti na yon, na wag na akong makialam, nag-atubili si Katrina. Kailangan kong tulong sa mga lumang recording. Cassette tape, reel. Hindi ko alam kung anong kondisyon nila. Ang dami. At kailangan kong taong. Well, taong hindi tatakbo para ikwento ito sa asawa ko. Hindi ako tumatakbo, sabi nito. Bigyan mo ako ng address. Nagita sila sa isang maliit na cafe malapit sa bahay nila, neutral ground. Nagdala si Katrina ng isang tape, ang pinakaluma, na may nakasulat na summer concert.
Dumating si Anton na suot ang parehong itim na polo mula noong gabing iyon, may lumang bag na nakasabit, kape lang ang in-order niya. Kinuha niya ang tape ng maingat, parang humahawak sa isang sugatang ibon. Wala akong pinapangako, sabi niya. Pwedeng masira ang tape sa unang play, pero susubukan ko. At paano kung gumana? Anong kapalit? Maingat na tanong ni Katrina. Tiningnan siya nito, pagod, kayumanggi, walang kahit anong laro, walang iba, gusto ko lang marinig kung anong nandun. Unti-unting napansin ni Dennis na may mali. Una, maliliit na bagay na hindi niya pinansin agad, hanggang sa napagtakpi-takpi niya, ang lahat sa utak niya sa isang larawan. Ang unang senyales ay ang mga kahon. Isang hapon, pumunta siya sa guest room para kumuhang maleta sa cabinet, at napansin na iba na ang ayos ng kumot sa ibabaw ng makahon. Hindi na gayang ang pagkayos niya rito 2 linggo na ang nakalipas. May nakataas na kanto. Tabingi ito sa isang banda. Nakunot ang no ni Dennis. Inangat ang kumot at nakita na ang kahon sa itaas ay bahagyang nausok, hindi saktong nakapatong sa markang alikabok sa sahig. Sa mismong kahon ay halata rin may naktupi na makaflapat ibinalik, ngunit ang tapa ay tabinghi at may makabubble. Nanatiling nakatayo si Dennis sa harap ngang, kahon salup ngang kalahating minuto, hindi nagsalita at maingat na inayos ang kumot, ngunit sa utak niya, may nagklik na sa unang pagkakataon. Ang pangalawang senyales ay ang mga gabi ni Katrina. Nagsimula siyang magising dahil wala si Katrina sa tabi niya. Isang gabi, 2 gabi. Babangon siya, pupunta sa pasilyo, at sa kusina ay bukas ang maliit na lampara sa ibabaw ng mesa. Nakaupo si Katrina sa bangkito, nakasuot ng malalaking itim na headphone na tumatakip sa buong tainga niya. Wala silang ganoong headphone sa bahay dati. Pakakita sa kanya, kalmado nitong tatanggalin ang headphone at sasabihing, hindi ako makatulog. Makikinig lang ako, saglit na radyo, tapos matutulog na ako. Tatango si Dennis, babalik sa kwarto, pero sa pangatlong gabi, napansin niya na ang cable ngang headphone ay nakakonekta hindi sa radyo, kundi sa cellphone nito, at sa cellphone ay may nagpe-play na hindi niya marinig, isang mahabang track. Ang pangatlong senyales ay si Ate Teresa. Tumawag si Dennis sa notaryo para mas maaga ang schedule nila. Magalang na sumagot ang secretary na masyadong busy si Ate Teresa ngayon. Nakiusap si Dennis na pag-usapan ang kaso ni Elena. Natahimik ang secretary at magalang ding sumagot, Sir Dennis, pasensya na po pero hindi ko po kayo matutulungan. Tungkol po sa kasong iyon, ang tanging may karapatan lang pong makipag-usap ay ang tagapagmana mismo. Binaba niya ang telepono at nanatiling nakatayo sandali. Dati, walang problemang sinasagot ng secretary na iyon ang matanong niya. Ngayon, sarado na ang pinto at ang mas mahalaga, ang salitang tagapagmana. Hindi ang asawa mo, kundi ang tagapagmana. Ang pang-apat na senyales ay ang katahimikan niya. Tumigil si Katrina sa pagbuntong hininga. Sa loob ngang 10 taon, nasanay na siya sa maliliit at tahimik nitong buntong hininga. Sa hapon ay nagbubuntong hininga ito kapag pagod, kapag asar, kapag may hinihintay. Ang mabuntong hiningang ito ay naiwan sa apartment nila parang background noise, tulad ng tikta ng orasan sa pader, at bigla itong nawala. Naglalakad si Katrina sa bahay ng kontrolado, regular, walang sobrang galaw. Maingat siyang nahuhugas ng pinggan, kalmadong naglalapak ng hapunan sa harap niya, hindi nagtatanong kung kamusta ang araw, hindi nag-ayang maglakad bago matulog. Naiwan siya sa hapon sa silya na may hawak na libro at hindi umaangat ng tingin sa kanya bawat 5 minuto gaya ng dati, at ito ang higit na nakakapagpatakot sa kanya kaysa sa kahit ano. Sa ika-5 araw, hindi na siya makapagpigil. Umuwi siya galing trabaho na may dalang malaking bouquet ng puting chrysanthemums, ang klase ng bulaklak na akala niya ay gustong lahat ng babae. Hindi gusto ni Katrina ang chrysanthemums, lalo na ang puti. Naalala niya ang mga burol, ngunit sa loob ngang 10 taon ay hindi nagbigay ngang pansin si Dennis sa ganitong detalye.
Siya mismo ang naglagay nga bulaklak sa flower vase, siya mismo ang pumutol nga matangkay ng pahilis, siya mismo ang naglagay ng tubig. Pinilit pa nitong ngumiti sa paraang parang pambahay, yung paraang gaya noong araw. Umupo ito sa harap ni Katrina sa mesa sa kusina at nagsimulang magsalita ng malumanay, gamit ang parehong boses na ginamit niya dati para kumbinsihin itong huwag umiyak pagkatapos nilang mag-away. Katrina, sabi nito, matagal ko nang gustong mag-usap tayo, seryoso, walang sigawan. Isinara ni Katrina ang libro, inilagay ang makamay sa kanyang hita, at tahimik na pinagmasdan siya. Alam ko, naging kakaiba ka sa akin nitong mga nakaraang araw, patuloy ni Dennis. At tingnan mo, siguro nakamali ako sa pag-approach sa issue nga na ito. Hindi ko sana sinabing puro abubot iyon. Gusto ko lang bawasan ang iisipin mo. Masyado kang naapektuhan pagkatapos ngang burol ngang tita mo. Tahimik lang si Katrina. At tapos, dumating itong producer. Isang seryosong tao na nakarinig tungkol sa archive at pumayak bilhin lahat ng isahan. Sa malaking halaga, Katrina. Malaking halaga. Mababayaran natin yung utang natin sa apartment, ma-upgrade natin yung mabagay na ilang taon na nating dinadelay. Huminto ito, sandali, habang ikaw, nandiyan at nakikinig ng tapengang madaling araw. Tiningnan ni Katrina ang bouquet sa mesa, sariwa ang magabulaklak, mahal, at walang pakialam. Hindi ako nakikinig sa tape, kalmadong sabi niya, nakikinig ako sa tita ko. Hay, yung tita mo. Uminto si Dennis sa sandali. Bumaksyak ang masulok ng labi nito. Show. Nagbigay siya yung access. Hindi sumagot si Katrina. Tiningnan lang niya ito ng pantay. Walang galit, walang awa, tulad ng pagtingin sa isang taong unang beses mo nakita sa liwanag ng araw. Sumandal si Dennis sa silya. Gumagana ang mga panga niya. Sumubok ito muli sa ibang tono, mas matigas. Katrina, komplikado ang music market. Mga kontrata, copyright, mga clause na hindi mo naiintindihan, yung mga taong iyon may mga batikang abogado. Pwede kang pumirma sa isang bagay na hindi mo naiintindihan ang mawawala sa iyo. Alam ko ang industriyang ito. Alam ko kung paano gumagalaw. Pwede akong makipagnegosyate para sa'yo. Garantiyahan ang mas magandang resulta. Ang kailangan ko lang ay special power of attorney. Alam ko, sabi ni Katrina. Alam ko kung anong eksaktong SPA yan. Biglang nawala ang composer ni Dennis. Tumayo, itinulak ang silya, nagpabalik-balik sa maliit na kusina at ang boses nito ay naging mas malakas kaysa sa siguro'y nais nito. Alam mo ba kung gaano karami ang binigay ko sa pamilyang to? Kung gaano karami ang sinakripisyo ko? Ako ang nag-ayos ng lahat, nagpaplano ng bakasyon natin, nakikiharap sa mga kamag-anak mo tuwing may okasyon. At ang tita mo, anong konkreto ang nabuo niya? Namuhay siya sa sarili niyang mundo, kumanta para sa walang tao. At ngayon na nakahanap akong paraan para pakinabangan ang naiwan niya, titignan mo ako na parang ako pa ang kontrabida dito? Pinakmasdan siya ni Katrina at nakita ang pamumula salik nito, kung paano nanginginig ang kaliwang sulok ng bibig nito, kung paano hindi nito namamalayan na tumalsik na ang laway nito sa gilid ng mesa at bigla, hindi siya nakaramdam ngang takot o sakit. Nakaramdam siya nga kalungkutan para rito. Pagkahiya na gumugol siya nga, 10 taon kasama ang isang lalaki na tila nun pa man ay daladala na ang mga salitang iyon salop niya ngayon lang binitiwan. Nang mapagod na si Dennis at bumaksak pabalik sa upuan, mabigat ang pahinga, kalmadong tumayo si Katrina at pumunta sa guest room. Sinundan siya ang tingin nito, walang naiintindihan. Pagkalipas ang 1 minuto, bumalik siya na may hawak na isang manipis na puting papel, ang kopyang sulat ni Elena, at inilapag ito sa gitna mismo nga mesa, katabing faseng makrisantemum. Binasa ito ng buo. Inabot ni Dennis ang papel ng walang pagmamadali, nainis pa rin, tulad ng isang taong naniniwalang hindi ito makakapagbago ngang anuman.
Ngunit habang binabasa ang kanyang mga mata ang mga linya, nagsimulang tumigas ang kanyang ekspresyon. Nakita ni Katrina na bumagal ang paggalaw nga, labi nito sa mga pamilyar na salita. Katrina, anak ko, huwag mong ibigay ang mga kanta ko. Minsan na akong naniwala sa ganyang klaseng tao. Tapos basahin ito at nanatiling hindi gumagalaw sa loop ng ilang segundo. Pagkatapos, inilapak nito ang sulat sa mesa ng may labis na pag-iingat, halos sobrang delikado. Nang iangat niya ang mga mata kay Katrina, naintindihan niya sa unang pagkakataon, sa loop ngang 10 taon na hindi na niya tinitiknan ang asawa niya o ang isang kapareha o ang isang taong nagsisisi kundi isang iritadong lalaki dahil ang isang bagay na itinuturing niyang sa kanya ay nakawala sa kanyang makamay. At ngayon, mahina nitong tanong. Natahimik si Katrina ng ilang segundo bago kalmadong sumagot. Magpapa-annul ako. Bukas na bukas din magpa-file ako. Pwede mong kunin ang magamit mo sa weekend. Titira muna ako sa bahay ni Mama. Hindi agad sumagot si Dennis. Tiningnan ang makrisantemum sa mesa. Ang sulat pagkatapos ay si Katrina na parang sinusubukan pa ring intindihin kung kailan eksaktong nawala sa kanya ang kontrol sa sitwasyon. Pagsisisihan mo to, ay, sabi nito sa wakas gamit ang napakamanipis na boses. Dahan-dahang tumango si Katrina. Siguro, pero hindi ngayon. Sumubo pa ito ang isang linggo. Minsan tumatawag, minsan nagte-text, minsan naghihintay sa labas ang building. Minsan nakbabanta na kapag wala siya ay wala itong mararating, nahahanap at hahanap ng paraan si Ramon. Minsan may bagong bulaklak, ngayon ay rosas, na parang napansin niya ang issue sa krisantemum. Minsan lasing sa madaling araw, na paulit-ulit na pumipindot sa intercom, hindi nagbukas si Katrina. Nang mga panahong iyon, harang na ang akses nito sa lahat ng dokumento. Ginawa ngang abogadong nirerekomenda ni Ati. Teresa ang lahat ng malinis at mabilis. Ang producer na si Ramon ay direktang nakipag-ugnayan sa kanya 2 linggo pagkatapos nilang magiwalay. Saan niya nakuha ang numero? Naisip na agad ni Katrina. Sa mga unang araw pagkatapos ng paghihiwalay, nagme-message pa si Dennis sa kanya, sinusubukan pa ring isalba ang deal, binibigyan pa ngang impormasyon. Hindi ito itinago ni Ramon. Sa telepono, tinawag siya nito sa pangalan agad. Walang hello, hindi pa tayo makakilala. Katrina, malambot nitong panimula, punong kumpiyansa. Naintindihan ko kung anong posisyon mo. Sa sitwasyong ito, ako ay isang third party at wala akong balak na makialam sa isyu ng inyong pamilya. Tumatawag ako bilang profesional at nakikipag-usap bilang profesional. Ang boses ay maganda pakinggan, malalim, may bahagyang pamamaos, nakilala agad iyon ni Katrina. Ang mismong boses na nung gabing iyon sa maliit na function room ay naiinip na nagsabi, ano pa bang hinihintay mo, Dennis? December ang launch ko. Nakatayo siya malapit sa bintana ngang kusina, nakasandal ang telepono sa kanyang tainga, pinapanot ang anak ngang kapitbahay na nagbibisikleta paikot sa bangko sa labas. Nakikinig ako, pantay niyang sagot, gusto kong magbigay ng direktang offer. Bukas, walang middleman. Ang naiwanang, tita mo ay isang seryosong material. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy at ipapaliwanag pa sa iyo ng mahaba ang tungkol sa music market. Alam ko namang, sapat na ang nalaman mo tungkol doon. Ang in-offer ko ay bilhin ang buong arkive. Ang mga recording, ang manuskrito, ang performance rights, ang right of first publication lahat sa isang transaksyon sa isang halaga. Pagkatapos, ako na ang bahala. Makukuha mo ang pera at makakapamuhay ka ng mapayapa. Makano ang offer mo? Mahinang tanong ni Katrina. Sinabi nito. Napapikit sandali si Katrina. Ang halaga ay talagang malaki, yung tipong hihinto ang karamihan ng tao sa pag-isip at magsisimula ng pumirma. Gamit ang prang iyon, mababayaran niya ang bahay na 10 taon nilang binabayaran ni Dennis. Makakabili siyang disenteng kalan para sa kanyang ina, para palitan ang luma na iisa na lang ang burner na gumagana simula pa nung nakaraang tech-ulan. Pwede siyang pumunta kung saan sa loob ng 6 na buwan,
magpahinga, at huwag matakot sa bawat bayarin sa maintenance. Idinilat niya ang kanyang mamata. Sa pasamano ay may isang litrato sa isang simpleng frame, isang lumang black and white na litrato na nahanap niya sa isa sa makahon. Si Tita Elena, bata pa, nasa edad 20 plus, nakasuot ng asul na damit na may malalaking puting bulaklak. Nasa entablado, malapit sa mikropono, bahagyang nakapikit ang mga mata at ang mga labi ay may manipis na ngiti. Nakatingin ang tita niya sa isang bahagi ng kwarto sa ibabaw engemenga ulo at nakatingin sa paraang ang mga tao na alam kung bakit sila nakatayo roon ay tumitingin. Isang bayaran lang to. Tama. Kumpirma niya. Ito na ang kabuwang halaga para sa buong transfer nga karapatan. Pagtatama ni Ramon, isang bayaran, walang partial payments, wala akong obligasyong mamahagi ngang kikitain sa hinaharap. Makukuha mo ang pera, makukuha ko ang archive, parehong masaya. At ang tita ko, tanong ni Katrina, natahimik si Ramon sa kabilang linya. Tila, sandali itong nakisip na baka hindi niya naintindihan. Anong makukuhang tita ko rito? Ulit ni Katrina. Katrina, maingat na ngumiti si Ramon. Bro, patay na siya. Kalmadong tinapos ni Katrina. Alam ko. Kaya ako na ang nagdedesisyon ngayon. At kaya ko tinatanong, sa negosyong ito, anong makukuhang tita ko? Ilalagay ba ang pangalan niya, sa mga plaka, sa mga cover, sa mga credits, o buburahin niyo ulit siya, tulad ng nyari na dati, babayaran ang tagapagmana, at makukunwaring hindi siya nag-exist kailanman, mas matagal na natahimik si Ramon, pwedeng pak-usapan iyon. Tuyong sabi nito, mga technical details na lang iyon. Hindi yan technical details, sabi ni Katrina. Iyan ang pinakamahalaga. Salamat sa offer, Ramon. Tinatanggihan ko. Sumubok pa ito ng isang beses, pagkatapos ay muli isang linggo makalipas. Tapos, nang mapagtantong hindi na siya usat, tumigil na ito sa pagtawag. Kinailangan ni Katrina na 4 na buwan para makapahanda para sa unang release. Inasikaso ngang matanda at masalang abogado ang nirerekomenda ni Ati. Teresa ang pagrehistro ang lahat ng copyright sa pangalan niya bilang nag-isang tagapakmana, nirehistro ang maobra, tinulungan siyang asikasuhin ang issue sa Copyright Society. Samantala, ni-digitize ni na Anton at Mang Sebas ang lahat ng reel at tape. May ilang tape na sadyang nasira na. 2 kanta ang naisalba nila ng paunti-unti, pinagdikit ang mga piraso. Sa isa rito, ay naiwan ang mahinang gaspang sa pangalawang verse na tinanggihang ipalinis ni Katrina. Ang gaspang na iyon ay tila tama para sa kanya, parang lamat sa kanyang paboritong tasa. Pinili ni Katrina ang cover art. Walang studio portrait, walang graphic design, ang mismong litrato lang mula sa pasamano. Ang tita niya sa mikropono na nakaasul, na damit na may malalaking puting bulaklak, nakapikit ng bahagya, may manipis na ngiti. Sa itaas, sa simpleng font, nakasulat, Elena Luz, sa ilalim, mga kantang nagbalik. Siya mismo ang sumulat ng description. Umupo siya sa kusina isang hapon, nagtimpla ngang tsaa sa kanyang may lamat na tasa hindi niya iyon itinapon at nagsimulang magsulat gamit ang simpleng papel, mas simpleng salita, walang palamuti, hindi ginamit ang salitang maalamat, dakila, o walang katulad. Ikinuwento niya kung paano, maraming taon na ang nakalipas, isang babae ang nawalan ng karapatan sa sariling kanta, kung paano binura ang pangalan nito sa mga poster at ibinigay ang boses nito sa iba. Kung paano siya sinubukan sa loop ngang 40 taon na bawiin kung ano ang sa kanya, at muntik nang mawalan ng pag-asa. Kung paano, bago siya mamatay, nakuha niya ang magumento na magpapatunay na kaya na niyang sabihin ng malakas, ako ang sumulat ng magakantang ito. At kung paano ngayon, ang kanyang pamangkin, na noong bata pa ay palaging nakikinig sa kanya mula sa kabilang pader sa probinsyang lola nila, ang maglalabas nga recording na ito sa ilalim ng totoong pangalan niya. 7 na recover na kanta, 3 unreleased 10 tracks na naglaman ng halos isang buong buhay. Sa araw ng release, hindi nakatulog si Katrina ng maaga. Umupo siya sa kusina,
Nakatitik sa cellphone, pinipigilan ang sarili na ay refresh ang paye bawat 2 minuto. Pagsapit ng tanghali, lumabas ang unang mga comment. Pagdating ng hapon, daan-daan na, inaalala, pinag-usapan, nakilala ng mga tao ang mga himik, isinusulat ang kanilang mga kwento. Isang babae mula sa isang bayan sa probinsya ang sumulat, kinanta ito sa kasal ko 40 taon na ang nakalipas. Hindi ko kailanman nalaman kung sino ang kumanta nito. Salamat sa pagbabalik ng kanyang pangalan. Binasa ni Katrina ang mensaheng iyon, ibinaba ang cellphone sa mesa, isinandal ang ulo sa mga braso at nanatiling ganun ng matagal, lumalamig ang saa sa tasa. Sa pasamano ay nandun ang litrato ni Elena. Sa labas ay nagsisimula ng dumilim. Makalipas ang 6 na buwan pagkatapos ng release, nang humupa na ang ingay, narealis ni Katrina na ang mamuhay lamang gamit, ang prang iyon ay masyadong makitit. Na ang pagbabalik ng pangalan ng tita niya ay hindi sapat kung kinabukasan ay ganito rin ang mangyayari sa ibang pamangkin, anak o apo. At pumunta siya sa paaralan ng musika sa kanilang barangay, ang mismong paaralan sa kabilang kalye na pinasukan niya sa kawir noong bata pa siya. Kinausap niya ang prinsipal, pumirma ngang papeles, at umupa ngang 2 maliit na kwarto sa basement. Najing maliit itong studio, may simpleng mixing console na binuo ni Anton mula sa luma at bagong equipment. Isang lumang piano mula sa paralan na medyo sintunado at may isang sira na key, pero mainit ang tunog. Isang cabinet para sa mafola. Isang takure sa kanto. Sa pader, naglagay si Katrina ng isang litrato. Si Tita Elena sa asul na damit na may malalaking puting bulaklak, bata, nakangiti, may hawak na sigarilyo sa ibinabang kamay. Pumupunta rito ang mga kabataang babae para mag-record ng kanilang mga unang kanta. Mga estudyante sa college. Ang iba medyo mas matanda. May dalang gitara. Ang iba ay puro notebook lang ng mga tula. Hindi naupo si Katrina sa tapat nila sa mikropono, kundi sa mesa. Kumukuha siyang blank standard contract form at mabagal, linya por linya, ipinapaliwanag sa kanila ang bawat salita. Ano ang ibig sabihin ng transfer of rights? Ano ang ibig sabihin ng irrevocable and indefinite? Saan dapat pumirma? Saan hindi dapat pumirma? Saan dapat pumayag? Saan dapat tumanggi? Bakit kailangan ng oras para mag-isip? Kung maganda silang magsalita tungkol sa pera, maghintay ka. Paulit-ulit niyang sinasabi sa bawat isa. Kung nagmamadali sila, maghintay ka. Kung sinisiguro nilang wala kang naiintindihan, sigurado kang maghintay. Dati wala rin akong naiintindihan, at may isang lalaki ring nagpaliwanag ng lahat ng napakaganda sa akin. Seryosong nakikinig ang mga babae, tumatango, nagtatanong. Nakikita ni Katrina sa mukha ng bawat isa. Ang ilan sa kanila ay ngayon lang naririnig ang nabagay na ito sa buhay nila, walang nakturo sa kanila nito sa bahay. Naiwan si Anton, hindi nagmamadali. Una siyang tumutulong sa studio, nagpapakita tuwing hapon, nag-ayos ng kung ano, nagtutun, nagsusuggest kung aling tape ang unahin ay digitize. Tapos nagsimula itong magpakita na lang basta, minsan may dalang tsake mula sa kapitbahay, minsan libro na ni-recommend ni Mang Sebas. Hanggang minsan ay naiwan itong maghapunan. Matagal na tininyan ni Katrina si Anton. Pagkatapos kay Dennis, natututunan niya ulit na magtiwala mula sa umpisa, tulad ng pag-aral maglakad pagkatapos ng mahabang. Sakit maliliit na hakbang-habang, nakahawak sa pader. Hindi nagmamadali. Si Anton, isa siya sa pambihirang lalaki na marunong manatili sa tabi mo at manahimik kung kailangang manahimik. Isang araw, sa anibersaryo ng gabing napagkamalan siyang waitress, pumasok si Katrina sa ang lumang piano, halos walang tao sa restaurant. Sa oras na iyon, puro matatandang mag-asawa lang ang nananghalian, nakilala siya mismo ni Lorna. Sandaling natihilam pero itinago ito. Umorder si Katrina ng takeout na pistachio roll na nasa parehong branded box na nakatali ng silk ribbon. Hindi niya iniuwi ang pistachio roll, ni para kay Anton o kay Dennis, na isang taon na ring wala sa buhay niya. Dinala niya yon sa studio, inilagay sa mesa katabi ang litrato ni Elena
at umupo sa harap nito. Sa labas, bumabagsak ang malamig na ambon sa piyano sa kabilang kwarto. Mabagal na tinutugtog na hisa sa mga estudyante ang isang hindi siguradong himig. Maimgapat lang, ulit at ulit. Ayan, tita, mahinang sabi ni Katrina, pinakinggan na nila ngayon. Nanatiling, tahimik ang litrato, ngunit tahimik sa ibang paraan kaysa sa pananahimik nga litrato na nakalimutang tao. Tahimik sa paraan na tahimik ang mga taong tinawa na sa wakas sa totoong pangalan nila. At naintindihan ni Katrina ang pinakamahalaga. Hindi iniwan ng kanyang tita ang mga kanta sa kanya, o ang copyright, o ang pera. Naiwan kanyang tita ang isang simpleng bagay, ang karapatang magpasya para sa sarili niya kung paano siya tutuno at huwag ibigay ang sariling boses sa mga taong akalay mas alam nila kung anong kanta ang dapat niyang awitin.